Si Jiro ay isang lalaki na mukhang karaniwang tao lamang, ngunit mayroon siyang madidilim na sekreto na nakatago sa mundo na iilan lamang ang nakakaalam. Siya ay kabilang sa isang angkan ng mga dalubhasa sa lason na nagpakahusay sa kakayahang kitilin ang buhay ng mga target sa tulong ng lason na walang iniiwang bakas at walang sinumang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang pagkitil ng buhay ay tila ordinaryong araw lamang para sa kanya. At ngayon, ang kanyang gawain ay kitilin ang buhay ng isang negosyante na may kakaibang hilig dahil gusto nitong umupo sa mga bodybuilder habang gumagawa sila ng chair planks at mas marami pang naninigarilyo kaysa sa aking ama sa isang upuan. Ang mataba ay tila isang salot sa lipunan dahil wala siyang pakialam sa anuman maliban sa kaysa sa sarili niyang kita habang ginagamit niya ang kamay ng isa sa mga taong nagsisilbing upuan upang patayin ang mga sigarilyo habang inihahain ang alak. Mayroon din siyang sariling taga-tikim ng alak, responsable sa pagtiyak kung may lason ang anumang alak. Ngunit sinasabi ng taga-tikim na mukhang napakaganda ng kalidad ng alak at dapat ay ligtas na inumin. Inihain ang alak sa lahat at ang mataba ay nagbigay ng toast bago humigop ng malaki. Ngunit agad niyang napagtanto na may mali dahil lubusang napasara ang kanyang lalamunan at nagsimulang damyugo ang kanyang bibig, hirap na hirap huminga. Agad na hinawakan ang wine taster at sapilitang idinapa sa mesa habang sumisigaw at umiiyak na hindi siya ang may sala at wala siyang alam sa anumang lason. Ang tunay na salarin ay walang iba kundi ang poison master na si Jiro na nagbalat kayo bilang waiter habang maayos siyang lumalabas sa pinangyarihan ng hindi nakakakuha ng anumang atensyon, kahit pagkatapos pumatay ng isang tao. Tila walang pakialam si Jiro, para bang ordinaryong araw lang ito para sa kanya. Ngunit habang naglalakad pabalik ay nasaksihan niya ang isang magandang babae na humahalik sa isang lalaking nakaupo sa isang magarang kotse. Nakatingin siya sa babae habang naglalakad at nauwi sa pagkabangga sa poste. Nagpatuloy siya pauwi kung saan niya nakita ang kanyang kapatid na naghihintay sa kanya sa hapagkainan. Nang hindi nagsasalita, sinimulan niyang ihalo ang kanyang pambatang pagkain habang sinimulan ng kanyang kapatid na tanungin siya ng iba't ibang uri ng katanungan tungkol sa trabaho. Tinanong niya kung paano niya napaniwala ang taga-tikim ng lason dahil ang taong yun ay itinuturing na mahusay at isa sa mga pinakamagaling sa kanyang trabaho. Ngunit simpleng sagot ni Jiro na naghalo siya ng kaunting lason sa inumin ng taga-tikim ng alak araw-araw upang makabuo ng resistensya, at nang masiguro niyang makakaligtas siya kahit sa nakamamatay na dosis ng lason, noon na siya nagpasya na kumilos. Kaya naman kahit ininom ng taga-tikim ng alak, walang nangyari sa kanya. Ngunit ang pangunahing target ay naalis ng walang anumang isyu. Tila humanga ang kanyang kapatid sa katalinuhan ng plano ngunit binanggit ang usapin ng paghalili. Ang kanyang lola, na kasalukuyang pinuno ng master ng lason ng angkan, ay nais na kunin ng mga bata ang titulo dahil tumatanda na siya at hindi na magtatagal. Ngunit upang maging master ng lason, kailangan mong maging kasal upang magkaroon ng katiyakan na hindi mamamatay ang titulo kasama ng tao, at maipasa sa kanilang mga anak. Ang kapatid ni Jiro, sa kasamaang palad, ay isang LGHD TV Rainbow candidate kaya hindi siya talaga makapag-anak. Anumang anak kasama ang kanyang nobya, habang tumatanggi si Jiro na magpakasal dahil ayaw niyang isama ang isang babae sa mapanganib na buhay na ito. Sobrang nahuhumaling ang kanyang lola sa pagpapakasal niya kaya halos pinilit niya itong pakasalan ng isang babae mula sa mas mababang sangay ng kanilang pamilya, ngunit nagawa niyang makaligtas doon. Habang tinatapos niya ang kanyang hapunan, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang matalik na kaibigan, na siyang master ng insekto. Lumabas siya para makipagkita rito at natagpuan itong naghihintay malapit sa isang gazebo na may hawak na maraming alak. Ang kakaibang tao ay nagtatago ng tarantula o kung ano paman sa kanyang maskara at may pilat na kahawig ng alupihan. Sa kanyang mukha, umupo sila at nag-usap habang umiinom, at doon ibinunyag ng Bugmaster na ikakasal na siya sa lalong madaling panahon. Ipinakita niya kay Jiro ang larawan ng isang babae, na sinasabing tinatanggap siya nito kung ano siya, at sa wakas ay makakasama na niya ang isang taong hindi pandirihan siya. Nagdulot ito ng pananabik kay Jiro na hindi niya alam na naroroon dahil maging siya ay nagnanais ng buhay kasama ang isang nagmamahal sa kanya kung ano siya. Binati ni Jiro ang Bugmaster na umalis ng astig habang lumalabas ang kumpol ng mga insekto mula sa kanyang sapatos at dinala siya palayo na parang nag-skate sa yelo. Nagtataka si Jiro kung makikita pa ba niya ang taong nakatadhana para sa kanya, ngunit nagpasya siyang huwag pagtuunan ang mga bagay na hindi totoo.
Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga regular na contact na nagpapatakbo ng isang kumpanya at nag-aalok ng mga serbisyo sa paglilinis sa napakamurang halaga upang kahit ang isang ordinaryong tao ay makakakuha nito. At madalas niyang ginagamit si Jiro dahil ang paraan niya ang pinakamalinis at pinaka-professional. Dinala siya ng blonde na lalaki sa isang silid kung saan nagsimulang lumapit at lambingin ng dalawang babae si Jiro, habang sinabi ng blondie na ang mga babae ay kanyang mga sekretarya na may kakayahang humawak ng sensitibo at mapanganib na gawain, ngunit nagagawa rin ng iba pang kakaibang trabaho. Ngunit hindi ito interesado si Jiro, at dumiretso lang sa punto at tinanong kung sino ang target na kailangang harapin. Ang blondie ay nagbigay liwanag sa kabilang panig ng silid, sinasabing ang salot sa lipunan ngayon ay si May at siya ay isang manloloko sa kasal. Agad siyang nakilala ni Jiro mula kahapon bilang babaeng humahalik sa lalaki sa mamahaling kotse, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang kilos. Sabi ng blondie na gumagawa siya ng gulo sa kanilang teritoryo, at gusto niyang harapin siya ni Jiro. Sa gayon umalis siya, at walang salitang binigkas, ininiksyonan ni Jiro si May ng isang espesyal na lason na gawa niya mismo. Diretsahan niyang sinabi sa babae na tinurukan niya ito ng malakas na pampamanhid na magdudulot ng matinding sakit sa kanyang katawan at mananatili siyang may malay sa buong proseso. Pagkatapos niyon, gagamitin niya ang panghuling paraan na tatapos sa kanyang buhay. Sinubukan ng babae na magsalita at nagpasya na lamandi sa kanya, umaasang makalabas sa sitwasyon, ngunit si Jiro ay hindi nagpapauto at sinabihan siyang tumahimik dahil hindi ito makakapagligtas sa kanya. Ang babae naman ay nagpatuloy sa pagsasalita, sinasabing kamukha niya ang kanyang unang pag-ibig at ipinaliwanag na marami na siyang naloko at nakagawa na siya ng iba't ibang trabaho na hindi niya masabi. Tungkol doon, ngunit ang lahat ng iyon ay para tulungan ang kanyang kapatid na may sakit. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit patuloy niyang sinabi na kung mamamatay siya sa harap ng isang lalaking kamukha ng una niyang pag-ibig, marahil ay hindi iyon gaanong masama. Nagtanim ito ng binhi ng pagdududa sa kanyang isip, dahil pinapatay lamang ni Jiro ang mga kriminal at ang salot ng lipunan habang nagsisimula siyang magtaka kung ang babaeng ito ay hindi kriminal at kung may gusto talaga ito sa kanya. Bago pa siya makagawa ng anuman, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid, na nagsabi sa kanya na lilipat na siya ng bahay at babalik sa kanilang pamilya dahil ikakasal siya sa isang miyembro ng sanga ng pamilya at mangganganak ng bagong tagapagmana para sa kanilang angkan. Jiro ay nagulat at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang gawin ito, ngunit iginiit ng kapatid niya na kung tatanggi siyang makipagrelasyon sa isang lalaki at mananatiling binata si Jiro, ipag-uutos ng pamilya nila na magkaanak siya sa isang estranghero para mailigtas ang kanilang angkan, kaya mas mabuti na gawin niya ito sa sarili niyang kagustuhan. Hindi niya kailangang makipaghiwalay sa kanyang nobya, ngunit sinabi ni Jiro sa kanya na huwag gawin yon, at galit siyang nagtanong kung siya ba ay magpapakasal na lang sa iba. Sinabi niya sa kanyang maghintay at agad siyang humarap kay May at tinanong kung gusto ba talaga siya nito, at kung oo ay magpapakasal ba ito sa kanya. Agad na tumawa si May, sinasabing naglalaro lang siya at gusto niyang makita ang tingin na iyon ng pananabik. Sinasabi niya na ang isang taong maaaring maging mapanganib sa kanya anumang oras ay halatang hindi bagay para sa kanya. Ngunit buo na ang loob ni Jiro at ibinuhos niya ang kanyang puso rito, sinasabing hindi pa siya nakatungtong sa paaralan o sa kolehiyo, kaya wala pa siyang nakikilalang sinuman, at gaano man siya magpanggap na isang Sigma male, sa totoo lang ay tulad lang siya ng ibang lalaki at gusto niya ng isang mapagmahal na babae na nagmamalasakit sa kanya. Tinanong niya kung tutulungan siya nitong makahanap ng mapapangasawa at ipinangako na pananatilihing pareho siya at ang kanyang kapatid na buhay kung papayag siya. Litong-lito at duguan si May, ngunit bago pa siya makasagot, pumasok ang blondie kasama ang kanyang mga tauhan sa silid at sinabihan si Jiro na tapusin ang trabaho habang nagpapaputok ng babala malapit sa kanila. Inihayag ni May na dito nagtatapos ang kwentong ito, ngunit sinagot siya ni Jiro na mali siya at dito magsisimula ang kanilang kwento. Pagkatapos nyon, lumingon siya at nagsusuot ng maskara. Habang pinagbabaril siya ng blondie at ng kanyang mga tauhan, kumuha siya ng iniksyon at agad na naglaho sa itim na ulap, ikinalito ang mga tauhan. Ngunit nang tumingala sila, nakita nila siya. Nakabitin sa itaas habang nagtatapon siya ng maraming bote ng lason na agad na umubra, at iniwan ng mga galame na pananghina at nawala ng malay sa lupa. Sinabi niya kay May na hindi mamamatay ang mga taong ito mula rito at sana ay magkaroon sila ng sapat na trauma para hindi na subukang gumawa ng kahit ano sa kanya muli.
Dahil doon, bumalik siya sa tawag kasama ang kanyang kapatid at sinabi rito na dapat itong manatili sa kasintahan nito dahil maghahanap siya ng asawa para sa sarili niya at ipagpapatuloy ang lahi ng pamilya. Dahil doon, inilabas niya si May na paralisado pa rin at nagtataka kung paano siya babuhatin dahil hindi pa siya nakahawak ng babae. Ngunit sinabi ni May sa kanya na huwag mag-alala dahil isa siyang lalaki. Lubos na ikinagulat niya ito nang lumabas na si May ay isang lalaki pala na gumagamit ng pampaganda at damit upang maging babae o lalaki ayon sa gusto niya, upang makapanlinlang ng mas maraming tao. Nang gabing yun, inayos niya ang profile ni Jiro na nanatiling gulat pa rin sa revelasyon na nag-alok siya ng kasal sa isang lalaki ilang oras lang ang nakalipas. Mula kinabukasan, nagsimula ang paglalakbay upang hanapin ang asawa ni Jiro at nagsimula silang pumunta sa mga kumbensyon para makakilala ng mga babae, upang mabawasan ang kompetisyon. Pumasok din si May sa kumbensyon at inakit ang halos bawat lalaki sa kanya upang magkaroon ng sapat na pagkakataon si Jiro na kausapin ang ibang tunay na babae. Tinuruan din niya si Jiro kung paano manamit ng maayos at maging presentable. Kaya sa susunod na pumunta sila sa isang convention, umupo si Jiro sa harap ng isa sa mga babae, ngunit sobrang kaba niya kaya ang tanging nasabi lang niya ay ang kanyang pangalan at ang katotohanan na kumikita siya ng milyon-milyon bawat taon. Si May ay natigilan, ngunit iginigiit ni Jiro na ang mga babae ay naghahanap ng mga lalaking makakapagbigay kaya ang pagkita niya ng maraming pera ang dapat na unang punto. Sinabihan niya si Jiro na tumingin sa mga mata ng mga babae at ngumiti upang makuha ang kanilang atensyon. Gayunpaman, si Jiro ay isang kumpletong hopeless case dahil gumagawa siya ng nakakatakot na mukha na malamang ang mga babae ay, sa tingin niya ay isa itong serial killer o kung ano pa. Ang kombensyon ay isang ganap na kabiguan ngunit hindi madaling tatanggapin ni May ang pagkatalo at gumawa siya ng profile para rito sa Tinder at nakakuha pa nga siya ng first date para rito. Ngunit naging kakilakilabot muli ang nangyari dahil hindi siya makakain ng kahit isang subo ng pagkain na in-order nila, dahil sa pagiging isang dalubhasa sa lason. Ang pangunahing likas niyang ugali ay huwag kumain ng kahit anong hindi niya inihanda mismo. Nagawa niyang malampasan ang kanyang likas na ugali at kumain ng isang subo, ngunit wala ring silbi dahil tumakbo na ang babae. Lubos ang pakiramdam ng pagkatalo ni Jiro dahil nakilala niya ang 30 babae ngayong araw ngunit nabigo pa ring makipagpalitan ng kontak. Mga detalye kasama ang kahit isa sa kanila. Ngunit sinabi ni May na huwag siyang mag-alala at nangakong gagawin yun bukas. Ngunit bago pa makaalis si Jiro, may kotseng humarurot sa kanila at kinuha si May habang sinubukan itong habulin ni Jiro, ngunit nakatakas ang kotse. Ang dumakip pala ay ang nakababatang kapatid ng Blondie, na nagtanong kay May kung ano ang nangyari at kung bakit nagdesisyon ang kanyang nakatatandang kapatid na umalis sa trabaho nito sa syudad at sa halip ay nagtrabaho sa negosyo ng paglilinis ng pamilya. Hindi umimik si May, at dahil doon ay nasaktan siya sa mukha. Malapit na siyang saktan pa ng lalaki ng higit pa. Nang magulat ang driver na makita ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada, sinabi ng gun. Ang driver para sagasaan siya. Ngunit si Jiro pala ang nakailag sa sasakyan at ginamit ang kanyang napakalakas na asidong timpla upang literal na hatiin ang sasakyan sa dalawa, na nawala ng kontrol at nahulog mula sa tulay. Habang hinablat niya si May at dinala siya pabalik sa ligtas. Nang may hatid ni Jiro si May sa kanyang tirahan, sinabi ni May na makipagkita siya sa kanya bukas sa Oceanic Art Gallery na gaganapin sa isang cruise ship. Sinabi ni Jiro na masyado itong biglaan at dapat si May ay magtuon sa paghahanap ng mas maraming babae para sa kanya sa halip na manood ng mga art gallery. Gayunpaman, seryosong-seryoso si May at hiniling niya kay Jiro na pumunta doon sa anumang mangyari. Kinabukasan, dumating si Jiro sa barko sa takdang oras at si May naman ay dumating ng huli ngunit may estilo. Bumilis ang tibok ng puso ni Jiro nang makita kung gaano kagwapo si May kahit alam ng kanyang utak na ito ay isang lalaki. Hinawakan ni May ang kanyang mga kamay at sinabi na kailangan nilang magmadali dahil huli na sila. Ngunit nabigla si Jiro at inalis ang kamay niya, sinasabi na kailangan niya ng pahintulot bago hawakan ang isang tao. Sa huli, pumasok sila sa art gallery at nagulat si Jiro dahil ang lugar ay perpektong date spot na puno ng mga magkasintahan. Tinanong niya si May kung bakit sila naroroon at sumagot ito na magkakaroon sila ng isang ensayo na date ngayon para hindi siya magkamali sa hinaharap. Nagulat si Jiro nang marinig ang sagot na yun at sinabi ni May sa kanya na kahit na sa isang himala ay makakuha siya ng numero ng babae at makipag-date,
Sa huli ay mabibigo siya ng husto dahil wala siyang ideya kung paano makipag-usap sa mga babae. Una silang nakakita ng isang pangit na pinta ng aso na marahil ay gawa ng isang inaantok na 2 taong gulang na bata at umakto si Mei na para itong obra maestra. Hinimok niya si Jiro na magsalita rin, ngunit hindi niya nga alam kung ano ang iisipin. Sumunod, nakakita sila ng isang abstract na sining at habang pinupuri ni Mei ang pagkakapili ng kulay asul, si Jiro ay matigas. Sumasagot na ito ay asul tulad ng langit. Sinabi ni Mei sa kanya na kailangan niyang maging mas may kumpiyansa at pagkatapos ay lumipat sa larawan ng isang babae na may suot na talong bilang hakaw. Sabi ni Mei na napakaganda ng babae at bulong ni Jiro na mas maganda si Mei. Sumagot si Mei na masyadong gasgas ang linyang yun at tumakbo siya palayo, nagtatanong sa ChatGPT para sa mas mahuhusay na pick-up lines. Nilapitan siya ni Mei ng mahinahon at sinabing hindi niya kailangang pahangin siya dahil ang isang magandang date ay isa kung saan parehong nagsasaya ang 2 tao. Sumagot si Jiro na napakahirap para sa kanya ang magsaya, ngunit sinabi ni Mei na kailangan niyang subukan. Maya-maya ay lumipat sila sa susunod na bagay sa gallery, at ito ang pinakalumang pakete ng DIY sa mundo na siyang ikinabaliw ni Jiro. Nagsimula siyang magsalita ng masigla kung paano ito nagkakahalaga ng 30 milyong yen, ngunit handa siyang magbayad ng 100 milyon para bilhin ito. Hindi maintindihan ni Mei kung ano ang nakakainteres sa isang pakete ng candy at umalis, ngunit natutuwa siya na nagsasaya si Jiro. Tinawag niya si Jiro at natagpuan niya itong nanunood ng isa pang likhang sining habang nakatagilid ang ulo. Sinabi niya kay Mei na mas maganda tingnan ang painting mula sa anggulong ito at nagpasya rin siyang subukan ito. Pagkatapos nito, iniikot ni Mei si Jiro, habang mas mausisa siya sa mga kaakit-akit na katangian ni Jiro. Imbes na sagutin ang tanong niya, tinanong siya ni Mei kung ano ang iniisip niya tungkol sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang walang tirahan at tiyak na bangag sa masamang gamot. Walang opinyon si Jiro tungkol sa lalaking iyon at pagkatapos, biglang dumating doon ang napakagandang asawa niya, at sa isang iglap, maraming tao ang pumilibot sa kanya para magpa-autograph dahil isa siyang napakapopular na pintor. Sabi ni Mei na kahit na baliw-baliw ang pintor, gustong-gusto siya ng kanyang mga tagahanga dahil siya ay may talento. Nagbigay siya ng iba pang halimbawa ng isang manlalaro ng baseball na laging gumagawa ng mahalagang galaw sa mga kritikal na sandali, isang doktor na nagel iligtas, o isang music hero na nakapagpaparamdam ng kung ano sa mga tao gamit ang kanilang mga kanta. Sabi ni Mei na lahat ng mga taong ito ay may talento at yun ang kanilang karisma. Sagot ni Jiro na maganda nga yan pero wala itong kinalaman sa kanya dahil wala siyang talento. Sabi ni Mei na mali siya dahil isa siyang napakatalentadong mandirigma na tinalo ang 12-dosenang mga manggugulo ng sabay-sabay upang mailigtas ang kanyang buhay. Sabi ni Mei kay Jiro na kung gusto niyang mapahanga ang isang babae gamit ang kanyang karisma, dapat niyang itigil ang pag-aaksaya ng oras sa mga dating app at iba pang pagkikita at sa halip ay baguhin ang kanyang hanap buhay. Ibinulong niya sa tainga ni Jiro na dapat siyang tumulong sa iba at ang pangungusap na iyon ay nagbigay sa mandirigma. Isang bahagyang atake sa puso. Sinabi ni Mei sa kanya na magtrabaho bilang isang elitistang tanod katawan o katulad nito dahil sa mga sitwasyong ganoon, kaya niyang pahangin ang mga babae sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanilang buhay. Sumagot si Jiro na hindi yun gagana dahil siya ay isang maestro ng lason at isang mamamatay tao ngunit pinaalalahanan siya ni Mei na walang nagsabing hindi siya makakapagligtas ng mga tao. Idinagdag niya na ang pagliligtas at pagpapahanga sa mga babae ay simula pa lamang dahil pagkatapos niyon, kailangan niyang patuloy na magsikap upang makuha ang kanilang mga puso. Kalaunan, naghapunan sina Jiro at Mei at idineklara ni Mei na ito ang simula ng Operation White Knight kung saan pahahangain ni Jiro ang mga babae sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanilang buhay. Si Jiro ay unang lubos na napangiwi sa gasgas na pangalan na iyon at pagkatapos ay tinanong si Mei kung paano siya makakahanap ng mga trabaho kung saan kailangan niyang iligtas ang mga tao. Si Mei ay unang sinubuan ng bibig nito ng karne at pagkatapos ay sinabi kay Jiro tungkol sa isang app na tinatawag na Dark Nav na karaniwang parang Fiverr o Upwork ngunit para sa mga kriminal. Sinabi niya kay Jiro na makakahanap siya ng lahat ng uri ng malalabong trabaho sa app na ito at magkakaroon din ng ilang trabaho na mangangailangan sa kanya na magligtas ng mga tao. Si Jiro ay nagulat nang marinig ang tungkol sa app dahil hanggang ngayon, lahat ng kanyang trabaho ay dumaan sa isang broker. Gayunpaman, hindi pa rin siya makahanap ng anumang maganda at sinabi kay Mei na hindi ito gumagana. Bigla,
May nakita siyang pwede niyang gawin at tinanong ang opinyon ni Mei tungkol dito. Pinakitaan niya ito ng video ng isang kriminal na humahawak sa isang babaeng nagngangalang Kayoko at humihingi sa mga kaibigan nito na ibigay ang lahat ng sining na pagmamay-ari nila sa kanya. Kaagad pagkatapos ng video, binisita ni Jiro ang mga nag-post ng trabaho at nalaman na ang babaeng nagngangalang Kayoko ay isa palang magnanakaw ng sining. Gayunpaman, sa halip na magnakaw ng mga sining para sa pansariling pakinabang, ninanakaw lang niya ang mga ito upang maibalik sa mga tunay na may-ari. Gusto siyang sagipin ng kanyang mga kasama sa lahat ng paraan ngunit kulang sila sa lakas at kasanayan upang gawin ito, kaya naman walang pag-asa nilang inilagay ang kahilingang ito sa Dark Nav. Nanahimik si Jiro nang marinig ang kanilang presentasyon at naisip ng mga lalaki na hindi niya tatanggapin ang kahilingan dahil napakaliit ng bayad. Nag-isip sila kung dapat ba nilang ibenta ang kanilang mga bahagi ng katawan o nakawin ang ipon ng kanilang mga magulang upang mailigtas ang kanilang pinuno at napagtanto ni Mei na walang bihasang mamamatay tao ang magiging interesado sa trabahong ito. Naiisip niya na ito ang pagkakataon ni Jiro upang mapahanga ang isang babae sa pamamagitan ng pagligtas dito at sinabi niya sa mga tauhan ni Kayoko na ang kanyang kaibigan ay isang dalubhasa sa lason. Nagulantang sila nang marinig yon dahil puro bulong-bulungan lang ang narinig nila tungkol kay Jiro at sila. Sa tingin nila ay kailangan nilang ibenta ang lahat ng kanilang pag-aari upang mabayaran ang unang bayarin ng kanyang mga serbisyo. Gayunpaman, handa silang gawin ang anumang bagay upang iligtas ang kanilang pinuno, ngunit bigla na lamang, itinaas ni Jiro ang kanyang kamay dahil may tanong siya. Lahat ay natatakot sa kanya. Ngunit ang tanging gustong malaman ni Jiro ay kung may problema ba si Kayoko sa mga lalaking nagsusuot ng salamin. Kasabay nito, ang pumihil kay Kayoko ay ang kapitan ng barko, na bumili, nagnakaw, at tumangay sa mga pintura upang buuin ang kanyang koleksyon. Nakakapangilabot niyang dinidilaan ang pinta na tila ba may mga nagpoprotesta lang na naghagis ng ketchup dito at pagkatapos ay inanyayahan si Kayoko na magtrabaho para sa kanya dahil pinahahalagahan niya ang galing nito sa pagnanakaw ng mga pintura. Tumanggi si Kayoko, inaalala ang kwento ng ipininta na ninakaw niya kanina. Ang modelo ng ipininta ay ang anak ng isang sikat na artista, at ang may-ari ng ipininta ay ang asawa ng babae na sinaktan ng kapitan upang nakawin ito. Nakiusap ang lalaki kay Kayoko na ibalik ang ipininta para sa kanya at sa kanyang anak, dahil napaka-espesyal nito para sa kanila. Sinabi ni Kayoko sa kapitan na nangako siya sa babae na ibabalik niya ang ipininta ng kanyang ina at sa pagkarinig nito, sinabihan ng kapitan ang kanyang upahang tauhan na pahinain ang kanyang loob. Samantala, bumalik sina Jiro at Mei sa barko habang sinusundan si Kayoko at hindi masaya si Mei. Tungkol kay Jiro na inihayag ang kanyang mga lihim na motibo bago pa man niya nailigtas ang babae. Sumagot siya na ayos lang yun at sinundan nila ang GPS tracker na nakalagay kay Kayoko, ngunit pag-akyat nila sa hagdan, dalawang malaking gwardiya ang itinutok ang kanilang mga baril kay Mei. Agad na lumundag si Jiro at pinabagsak sina Humpty at Dumpty sa pamamagitan ng split kick, ngunit nawala na ng kumpiyansa si Mei ngayon. Gusto na niyang umuwi. Ngunit sinabi ni Jiro na kailangan niya ang tulong nito sa pakikipag-usap sa babae. Sinundan nila ang tracker habang sinasabi ni Jiro na plano niyang yayain si Kayoko na maging kasintahan niya na may intensiyong pakasalan nito. Agad na tinanggihan ni Mei ang ideyang yun dahil iyon ang magiging dahilan ng pagtanggi sa kanya at hiniling niya na mas tumuon sa kasalukuyan kaysa sa huling layunin. Nang sandaling yun, pinahinto sila ng ilang gwardya, ngunit pinatumba lang silang lahat ni Jiro nang walang kahirapan. Samantala, sinermonan siya ni Mei na matatakot at mag-iisa si Kayoko, at kapag nakita niya ito, dapat sabihin niya na nandito siya para iligtas ito sa halip na magtanong tungkol sa kasal. Samantala, itinutok ng kapitan ng barko ang kanyang baril kay Kayoko at tumawa ito, sinasabing hindi siya takot sa kamatayan. Gayunpaman, itinutok ng kapitan ng baril sa sumunod na pintura at nagpanik si Kayoko dahil siya pinahahalagahan ang kanyang pangako sa ina ng babae ng higit pa sa kanyang buhay. Pumayag siyang magtrabaho para sa kapitan at maging kanyang kasama at habang sinisimulan niyang lasapin ang kanyang tagumpay, tila natunaw at bumagsak ang kanyang kamay sa lupa, naglalabas ng makukulay na likido na sa totoo lang ay hindi dapat lumalabas sa katawan ng tao. Nagulantang siya at nagtaka kung sino ang sumalakay sa kanya nang biglang lumabas ang multo ng babae sa pinta at sinunog siya ng apoy ng impyerno, o hindi ba babat iyon ang kanyang iniisip sa ilalim ng impluwensya ng laso ni Jiro.
Nagbutas si Jiro sa dingding na metal ng silid at lumapit siya kay Kayoko upang ipakilala kanyang sarili. Sinasabi niya rito na ligtas ito dahil narito na siya at ang unang reaksyon nito ay hindi niya kayang bayaran ng isang maestro na tulad niya. Agad na bamaling si Jiro kay Mei dahil hindi niya ito tinuruan kung paano tumugon dito, at nagpa siya si Mei na mamagitan. Sinubukan niyang kalagan ang mga binti ni Kayoko nang biglang dinaklot ng lalaking nakasuot ng diving suit ang dalaga at tumalon pabalik. Ang kapitan ng barko ay nagbalik din sa kanyang katinuan at inutusan niya ang maestro ng tubig na sugpuin ang mga nanghihimasok. Hindi nag-aksaya ng oras si Jiro sa pagsusuot ng kanyang maskara at pagtuturok ng kanyang sarili ng sariling gawa niyang Super Soldier Serum. Pagka umepekto ng gamot, sumugod siya upang salakayin ang Water Master, ngunit tubig lang ang tinamaan niya at nalaman niyang malayo at hindi niya maabot ang Water Master. Sa kabutihang palad, iniwan niya si Kayoko kaya agad niyang iniabot ito kay Mei at sinabihan itong dalhin siya sa ligtas na lugar. Nabuwal si Mei habang sinalo si Kayoko at sinabi kay Jiro na kailangan niyang pakitunguhan ng maingat ang mga babae. Sumagot si Jiro na kailangan niyang iligtas muna si Kayoko at pakinggan na lang niya ang lahat ng sermon tungkol sa kahinhinan mamaya. Biglang pinuno ng Water Master ng tubig ang kanyang braso upang lumaki ito at buong lakas niyang inatake si Jiro, na lumikha ng malaking butas sa sahig. Malubhang nasugatan si Jiro sa atake na yun, ngunit nakahanda na ang kanyang mga sandata sakaling humaba pa ang labanan. Mabilis na lumusab ang Water Master patungo sa kanya at nagulantang si Mei sa takot na mauwi ito sa madugong labanan, ngunit biglang huminto ang Water Master at inabot ang isang card kay Jiro. Nagpakilala siya bilang si Ushio at sinabing dapat nilang ayusin ang bagay na ito sa ibang paraan maliban sa pakikipaglaban. Aniya, ang labanan sa pagitan ng dalawang master ay magdudulot ng matinding pinsala sa kanilang paligid at sa kanilang mga katawan, at maaaring hindi sapat ang bayad na nakuha niya upang tustusan yon. Sinimulan niyang mag-waterbend ng biglaan at nagmungkahi ng alternatibong paraan upang ayusin ang kanilang labanan. Sinasabi niya kay Jiro na babayaran niya ito ng 10 beses sa binayad ng kliyente nito para lang tumabi at hayaan siyang makuha si Kayoko. Sinabi ni Ushio na dahil negosyo ito, naniniwala siyang mas pahahalagahan ng sinumang amo ang pera kaysa sa tiwala ng kanilang mga nagpapatrabaho. Daldal siya ng daldal tungkol sa modelo ng kanyang negosyo na parang nasa Shark Tank, at litong-lito si Mei sa nangyayari. Bigla, nakita niya ang hiringgilya ng Super Soldier Serum na nakahiga sa tabi niya at napansin na may kaunti pang gamot sa loob. Nagpasya siyang kunin ito sakaling magkaroon ng emergency, ngunit nakita ito ni Jiro at sinigawan siya na huwag hawakan ang hiringgilya. Napagtanto ni Ushio na ang Super Soldier Serum ay isang nakamamatay na lason, at ang dahilan kung bakit ito nagpapalakas kay Jiro ay dahil isa siyang dalubhasa na mayroong binagong lahi ng dugo na nagpapakaiba sa kanya sa ibang tao. Nauunawaan niya na dahil si Jiro ay isang dalubhasa sa lason, mas lumalakas siya sa pamamagitan ng pag-inom ng lason sa halip na hamina. Patuloy niyang ipinapakita ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng tubig bilang master ng tubig habang sinasabi niyang talagang kahanga-hanga ang mga binagong lahi ng dugo. Sumagot si Jiro na ang kanyang lahi ng dugo ay isang sumpa dahil mamamatay siya kung hindi niya matatapos ang kanyang kaaway bago tuluyang sakupin ng lason ang kanyang katawan. Hindi lubos na nauunawaan ni Ushio at sinabi ni Jiro na ang kakayahan niyang magmanipula ng tubig ay marahil dahil din sa kanyang binagong linya ng dugo. Kinumpirma ni Ushio, sinabing kaya niyang kontrolin ang tubig ayon sa kanyang kagustuhan at ang kanyang diving suit ay sapat ang tibay para labanan ang anumang uri ng atake. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiro kung handa na ito na tapusin ang usapin nila, ngunit ipinahiwatig ng kanyang mga ekspresyon na tumatanggi siya. Biglang naglaho si Ushio at sinubukan siyang salakayin mula sa isang bulag na lugar, ngunit nabasa ni Jiro ang atakeng iyon at sinuntok siya. Gayunpaman, tubig lamang ang kanyang tinamaan at nagpakawala si Ushio ng isang bala ng tubig na may mataas na presyon patungo sa kanya na halos hindi niya naiwasan. Napagtanto niya na kung isa lang sa mga bala ang tatama sa kanya, tapos na siya, ngunit hindi pa siya balak pakawala ni Ushio. Sabi niya, ang pamilya ng Lason ay isa sa 5 nangungunang pamilya sa industriya, at dapat ay gumagawa siya ng mas mahusay na desisyon para mapataas ang kanilang yaman sa halip na isapanganib ang kanyang buhay para sa isang babae. Nagsimula siyang magpakawala ng mga pagsabog ng tubig ng walang direksyon at iniiwasan naman lahat ni Jiro. Tinanong ni Ushio kung si Kayoko ay isang kliyente niya o kung mayroon silang relasyon,
Ngunit nakatuon lang si Jiro sa pag-iwas sa kanyang mga atake bago siya naghagis ng maliit na talam na pumutol sa kanyang guwantes. Sinasabi niya rito na ang ganitong antas ng atake ay walang magagawa, ngunit bigla na lang, sumabog ang kanyang guwantes bago pa niya malaman kung ano ang nangyayari. Mabilis na lumapit si Jiro at sinuntok ang helmet nito at pagkatapos ay sinubukan siyang tapusin sa pamamagitan ng isang malakas na sipa. Iniligin yun ni Ushio at itinulak ang sarili palayo gamit ang mga water jet, ngunit naabutan siya ni Jiro at binasag ang kanyang helmet sa pamamagitan ng isa pang malakas na suntok. Sinabi niya pagkatapos sa Water Master na si Kayoko ay isang estranghero lang para sa kanya sa ngayon. Ngunit balang araw, malaki ang magiging kahulugan niya para sa kanya. Sinasabi niya rito na ang lahat ng sinasabi niya ay maaaring tunog kalokohan para sa kanya. Ngunit mas gugustuhin niya ang isang normal at mapagmahal na pamilya kaysa sa isang matagumpay na negosyo anumang araw, dahil palagi siyang naging mag-isa. Naaalala ni Jiro kung paano niya lang nakilala ang konsepto ng isang nagmamahalang pamilya ay sa pamamagitan ng malalaking screen sa kanyang lugar ng pagsasanay. Doon, natutunan niya kung paano kumakain ng ibang tao kasama ang kanilang pamilya o kung paano nakikipag-ugnayan ang mga lalaki at babae sa isa't isa at nagiging magkaibigan. Gayunpaman, lahat ng iyon ay para lang sa pagkakilala sa mga target na kailangan niyang alisin sa hinaharap. Hindi lang sila mga recorded na video ng mga tao, kundi isang live stream ng kanilang pamumuhay nang walang anumang hinala na sila ay pinapanood sa pamamagitan ng mahiwagang salamin ng pamilya ng lason. Tinawag sila ng kanyang instruktor na Human Zoo, sinasabing walang alam ang mga taong ito tungkol sa katotohanan ng mundo at nabubuhay lang sila ayon sa tadhana. Naituro kay Jiro na bilang tagapagmana ng angka ng lason, tungkulin niyang kontrolin ang kapalaran ng mga taong walang kamalay-malay tulad nila, habang siya'y hiwalay sa anumang pakikipag-ugnayan sa tao at hindi naranasan ang kagalakan ng pamilya. Ngayon, sinabi niya kay Ushio na ang mga bagay tulad ng pakikipaghapunan sa pamilya na tinatawag niyang walang silbi ay ang mga bagay na lubos niyang hinahangad. Gayunpaman, hindi siya kumbinsido sa kanyang maliit na pananalita at idineklara na kung may ganoong pag-uugali ang magiging pinuno ng pamilyang lason, hindi sila kailanman magtatagumpay sa negosyo. Bigla, inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan at ginawang buhawi ang tubig sa ilalim ng kanyang mga paa upang iandat ang kanyang sarili habang lumilikha ng maraming tentacle ng tubig upang umatake. Halos hindi na naiwasan ni Jiro ang mga atake sa kung paano man. Ngunit pagkatapos ay nagpasya si Ushio na baguhin ang kanyang mga target upang mas mailagay siya sa isang mas malaking dehado. Nagpakawala siya ng isang galami ng tubig patungo kay Mei, na nagawa namang protektahan si Kayoko ngunit siya ang tinamaan ng atake. Natarante si Jiro nang makita niyang napasigaw si Mei sa sakit habang tumatawa si Ushio, na nagsasabing babawi siya sa kanya sa pagsasakit sa kanyang mga kaibigan. Samantala, buhay si Kayoko at tinanong niya si Mei kung bakit nila pinagdadaanan ang lahat ng ito upang tulungan siya at sumagot ito na misyon nila ang iligtas siya. At mas malaki ang kahulugan niya kaysa sa isang misyon lamang para kay Jiro, na patuloy na umiiwas sa walang awang mga atake. Sinabi ni Mei kay Kayoko na iwan sila at tumakas dahil ang protektahan siya ang pinakamahalagang bagay ngayon. Ngunit, hindi plano ni Kayoko na maging tagamasid lang at tinanong niya si Mei kung paano siya makakatulong. Biglang napatingin si Mei sa Super Soldier Serum na may halo ng lason na kailangan ni Jiro para lumakas. Sa ngayon, lubos siyang nalulumpo sa mga atake ni Ushio dahil nawala ang lahat ng kanyang karayom na may lason kanina nang ibinagsak siya ni Ushio sa sahig. Alam niyang hindi siya sapat ang bilis para makahabol dito ngayon. Naalala niya kung paano sinabi ng kanyang guro sa kanya na huwag kailanman lumaban sa ibang maestro para sa mas mababa sa 5 bilyon yen at yun din ay kung garantisado lamang ang kanyang tagumpay. Sinabi niya kay Jiro na walang sino man ang dapat mabuhay matapos makita ang kanyang binagong kakayahan ng dugong angkan at dapat niyang patayin ang sinumang makakita nito upang protektahan ang pamana ng pamilya ng lason. Sinusubukan ni Jiro na alisin ang mga alaala habang umiiwas sa atake ng kaaway nang biglang tumalon si Kayoko sa ibabaw niya at nawalan siya ng hininga. Tinanong ni Jiro kung ano ba ang ginagawa niya sa ibabaw niya gayong dapat ay tumatakbo siya at sumagot si Kayoko na hindi niya estilo ang mailigtas na parang isang dalagang nangangailangan ng tulong. Kaya tutulungan niya itong manalo sa labang ito. Ipinakita niya rito ang hiringgilya ng lason na kailangan niya at nagulat si Jiro nang makita ang kamay nito na may napinsala na ng kanyang lason. O maaaring ihatid ni Kayoko ang espesyal na steroid sa kanya.
Hinawakan siya ni Ushio gamit ang kanyang galame na tubig at pinagtawanan ang kahangalan nito sa pagtulong sa isang master. Tinanong niya si Jiro kung ano ang pakiramdam na isapanganib ang kanyang buhay para sa isang taong napakabobo para iligtas. Ngunit bumangon si Jiro at pinasalamatan si Mei sa pagpapare sa kanya kay Kayoko sa halip na sinumang ibang babae. Napansin ni Ushio ang hiringgilya sa kamay nito at nataranta, ngunit mabilis niyang inutusan itong ibaba yun o pipigilin niya ang paghinga ni Kayoko gamit ang tubig. Ginawa ni Jiro ang sinabi niya at ibinaba ang hiringgilya, ngunit sa gulat ni Ushio, ito ay walang laman at nawala ang karayom. Biglang humarurot si Jiro patungo sa kanya sa bilis ng kidlat at ang sumunod niyang nalaman ay nasa likod na siya nito. Idinikit niya ang karayom na may lason sa leeg nito at nagulantang si Ushio nang mawalan siya ng kakayahang kontrolin ang tubig dahil sa lason nito. Bumigay ang kanyang diving suit at bumulwak ang lahat ng tubig na nakaimbak dito at samantala, iniligtas ni Jiro si Kayoko ng may estilo. Sinabi niya kay Ushio na mahusay ito sa kanyang trabaho. Kaya sa susunod na bar-ado ang kanyang inidoro, alam niya kung sino ang tatawagan. Gayunpaman, nagsimula siyang magpanik nang malaman na nasa hindi nararapat na lugar ang kanyang kamay na pwedeng ikaso para sa panggugulo at agad siyang humarap kay Mei para humingi ng payo. Kasabay nito, nararamdaman ni Ushio na tila nasusunog ang buo niyang katawan, ngunit bigla na lang hinawakan ni Jiro ang kanyang kamay at naging ayos na ayos ang kanyang pakiramdam. Tiningnan niya ang mga peklat sa mukha nito at napagtanto niyang allergic ito sa malinis na hangin at marahil ay dapat itong lumipat sa isang bansa sa Timog Silangang Asya. Nalaman din niya na nananatili ito sa loob ng tubig sa lahat ng oras upang hindi madikit ang balat nito sa hangin, dahil nabasa niya yun sa aklatan ng Poison Master. Sinabi ni Jiro kay Ushio na naghanda siya ng espesyal na cream upang mapanatiling kontrolado ang kanyang allergy at nagulat siya rito. Tinanong niya kung kinaawaan ba siya nito, ngunit sumagot si Jiro na nagpapakita lang siya ng kanyang pagdamena. Sa pagtalo sa kanya at pagpapagaling sa kanyang kondisyon, dahil ang isang negosyante na tulad niya ay malalaman na hindi na siya kakalabanin sa hinaharap. Pagkatapos nito, kinumpiska ni Kayoko ang painting habang hinarap ni Jiro at Mei ang kapitan ng barko, na lumuhad at nagmakaawa. Ang lason ng delusyon ni Jiro ay gumagana pa rin at nakita ng lalaki si Mei bilang ang babae sa painting, nanginginig ang kanyang mga paa at nangangakong hindi na niya ito gagawin muli. Sinabihan siya ni Mei na tumutok sa pagkuha ng sining ng legal, habang nagpasya rin si Jiro na patawarin siya. Ang lahat ng ito ay hindi kapanipaniwala para kay Ushio na naniniwala na ang mga maestro ay dapat patahimikin ang sinumang nakaalam ang kanilang mga sekreto, ngunit sinabi ni Jiro sa kanya na hindi mahalaga sa kanya ang pagpatay hanggat sumusunod sa mabuting buhay ang kapitan. Natapos din ni Kayoko ang pagbalot ng pinta at sinabing hindi na siya magpapahuli ni Newman. Pinasalamatan niya sina Jiro at Mei at inalok sila ng sakay pauwi na lubos nilang pinagsisihan dahil kailangan nilang kumapit sa piting ni Kayoko na humihila sa kanila sa tubig. Pagkatapos nyon, ibinalik ni Kayoko ang pinta sa mga tunay na may-ari nito at tuwang-tuwa ang lahat. Sina Jiro at Mei ay nasa taguan ni Kayoko at habang emosyonal ang lahat, si Jiro ay naghahalo candy sa isang sulok. Sinasabi ni Mei sa kanya na gustong magpasalamat ng babae, ngunit nagpapanik siya dahil hindi siya sanay makatanggap ng pasasalamat. Itinulak siya ni Mei sa harap ng malaking screen at nagpasalamat ang babae sa kanya sa pagsagip sa kanyang ina. Dagdag ni Kayoko na nang marinig niyang master si Jiro, inakala niyang isa siyang napakasamang tao, ngunit lumabas na isa siyang eksepsyon. Namamangha na si Jiro dito at pagkatapos ay nagpasalamat din si Mei sa kanya dahil sa wakas ay natuloy na ang operasyong nagligtas buhay ng kanyang kapatid na pinondohan niya. Sinasabi niya kay Jiro na dahil sa kanya, napakaraming tao ang masaya at isa siyang kahangahangang tao. Naging emosyonal si Jiro sa pagkarinig nito at nagpasya siyang ilabas ang mga emosyong iyon sa pamamagitan ng paglilinis. Kabaita nang pigilan siya ni Kayoko at tanungin siya tungkol sa kanyang bayad dahil tiyak na hindi niya ito kayang bayaran. Tinanong niya kung maaari siyang magbayad ng iba pang bagay sa halip at lubos na namangha si Jiro habang iniisip niyang ayaing magpakasal at magkaroon ng mga anak. Sa kabutihang palad, namagitan si Mei at iminungkahi na ang tatlo sa kanila ay lumabas na lang para magsaya. Gayunpaman, sa araw ng kasiyahan, sina Jiro at Kayoko ay magkasama lang at siya ay nataranta. Nagtataka kung bakit ang tagal ni Mei, nasa kanto lang si Mei,
Palihim na sinusubaybayan sila upang siguraduhin na magkaroon si Jiro ng perpektong unang date. Nag-text si Mei sa kanya na nasa ibang date siya ngayon at binati siya ng lahat ng maganda, ngunit iyon. Lalong nagpapanik si Jiro. Hindi nagtagal ay dinala siya ni Kayoko sa isa sa paborito nitong lugar, isang bar na may temang peteng, na lubos na hindi inaasahan ni Jiro. Lahat ng tao roon ay sobrang hilig sa mga peteng at naiisip niya kung talagang makakasama siya sa kanila kahit gaano pa siya kahirap magpanggap. Nasa bar din si Mei, sinusubukang bantayan sila habang naupo sina Jiro at Kayoko para mag-usap. Halos mapansin ni Jiro si Mei, na nagtago at patuloy silang pinapanood. Nalaman niyang walang masabi si Jiro at naisip niyang sana ay maalala nito na kapag wala siyang masabi, dapat niyang purihin ang damit o alahas ng kanyang kadate. Nakikita ni Mei ang maraming magagandang bagay na suot ni Kayoko at kalaunan, napansin din ito ni Jiro. Pagkatapos ay isinuot ni Jiro ang kwintas ni Kayoko, sinasabing mukha itong napakatanda at tinanong kung ito ay alaala ng kanyang lola. Nagulat si Mei sa pagtatangkang ito ngunit inisip na hindi naman ito masama, hanggang sa sumagot si Kayoko na nakuha niya ito ng libre kasama ng isang dehumidifier. Sinenyasan ni Mei si Jiro na pag-usapan pa ang deal dahil interesante ito. Ngunit tila hindi siya makapag-focus sa babae. Patuloy siyang tumitingin kay Mei para sa mga pahiwatig, na nag-iisip na lahat ng hirap na ginawa ni Jiro sa pagsagip kay Kayoko ay masasayang sa ganitong takbo. Sa kabutihang palad, si Kayoko ay madaling pakisamahan at alam kung paano mag-enjoy kahit na walang kwenta ang kanyang kadate. Nagtanong siya kay Jiro kung maaari niyang kunin ang pagkain nito dahil hindi ito kumakain at malugod naman niya itong inialay sa kanya. Nagpasalamat siya rito dahil gustong-gusto niya ang ulam at lalo lang itong nagpapanik kay Jiro, kaya napilitan si Mei na kumilos. Agad siyang lumapit sa malaking monitor kung saan ipinapakita ang iba't ibang uri ng peteng at may isang lalaki na sinusubukang pahangin ang kanyang kasama sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat tungkol sa iba't ibang peteng. Nag-set up si Mei ng isang nagulantang na support shark sa screen na humihiling kay Jiro na magkwento kay Kayoko tungkol sa kanyang pagkabata. Doon naman dumating ang manager para sabihin kay Mei na hindi dapat hawakan ng mga customer ang monitor, ngunit napaniwala lamang siya ni Mei sa kanyang alindog at nakakuha ng libreng pahintulot. Kinuha ni Jiro ang pahiwatig na ito at nagsimulang sabihin kay Kayoko na hindi siya makakain ng pagkaing inihanda ng ibang tao at ngayon, nakasanayan na ito ng kanyang katawan. Sinabi niya rito kung paano wala siyang ibang ginawa kundi magsanay bilang isang dalubhasa sa lason. Siya ang nagluluto ng sarili niyang pagkain at kumakain ng mag-isa at ang tanging mahalaga ay wala itong lason at nagsimulang maawa si Kayoko sa kanya. Sumagot siya na nauunawaan niya ang kanyang sakit dahil mag-isa rin siya noong kanyang kabataan. Siya ay isang ulila at ayaw siyang kaibiganin ng ibang bata sa ampunan. Isang araw, isang mayaman na lalaki na nasa bingit ng kamatayan ang umampun sa kanya dahil wala siyang tagapagmana at walang iiwanan at bigla siyang naging milyonarya. Akala ni Kayoko na hindi na siya magtatrabaho kahit isang araw sa kanyang buhay. Nakita niya ang isang silid na puno ng mga pinta ng umiiyak na tao na lubos na nagpabalisa sa kanya. Nag-imbestiga siya at nalaman niyang nakuha ng lalaki ang mga pintang iyon ng ilegal. Nakonsensya siya sa mga pinta at sa mga tunay na may-ari nito, kaya nagpasya siyang ibalik ang lahat ng ito sa kanilang mga tahanan. Nagtagumpay siya sa kanyang misyon ngunit sa oras na matapos siya, naubos na ang kayamanang kanyang minana. Ikinwento ni Kayoko kay Jiro na ngayon ay nagtatrabaho na siya ng part-time bilang waitress para pambayad sa kanyang mga bayarin at sa tingin niya ay nakakatawa at nakakaawa ang kanyang kwento. Gayunpaman, humanga siya sa ginawa nito. Sinimulan niyang sabihin dito kung paano siya nakagawa ng isang bagay na nagpasalamat sa mga tao sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya kanina. Sinasabi niya na hindi niya sana nagawa yun nang wala si Kayoko at matagal na itong ginagawa ni Kayoko, kaya siya ang pinakakul na taong nakilala niya kailanman. Naging emosyonal si Kayoko nang marinig ito at nagsimula na siyang marinig ang tunog ng kampana ng kasal. Kinabahan si Jiro nang makita siyang umiyak at nagtanong kung may nasabi siyang mali, ngunit sinabi nito sa kanya na wala pang pumuri sa kanya ng ganoon. Doon, nakita ni Jiro ang isang pahiwatig mula kay Mei, sinasabing gawin niya na, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang iniisip niya yon, tinanggal niya ang kanyang sombrerong peteng at tinanong si Kayoko kung may magagawa siya para sa kanya at nagsimula siyang maramdaman ang koneksyon sa pagitan nila.
Gayunpaman, ang tanging hiningi ni Jiro ay maging kaibigan niya ito at lubos na nadismaya si Mei dahil nawala ang perpektong pagkakataon upang matupad ang kanyang misyon. Maging si Kayoko ay nadismaya dahil umaasa siyang aayain siya nito at siguradong oo ang isasagot niya. Sumagot si Jiro na gusto rin niya sanang mag-propose sa kanya, ngunit napagtanto niya na wala silang alam sa isa't isa. Alam niyang nakagawa siya ng magandang impresyon dito kanina, ngunit hindi nito alam ang kanyang madilim na panig pa. Nararamdaman niya na kung malalaman niya ang masasamang bagay na nagawa niya, tatanggihan siya nito. Kaya naman gusto niya munang maging kaibigan niya upang magkaroon sila ng oras na matuto tungkol sa isa't isa. At kapag sigurado na sila tungkol doon, gusto niyang maligayang makasal sa kanya. Parehong nagulat sina Kayoko at Mei sa pagkarinig nito at tumawa si Kayoko, sinabing hindi niya inasahan na ganoon kasincere si Jiro. Binalaan niya si Jiro na hindi magiging madali ang manalo sa puso niya at pagkatapos ay sinabi na akala niya ay nakikipag-date ito kay Mei. Sumagot si Jiro na si Mei ay advisor lang niya sa pakikipag-date at medyo nakaramdam ng pagka-relax si Kayoko nang marinig yun. Pagkatapos, hinatid ni Jiro si Kayoko sa kotse nito habang nakatingin sa ikalawang edisyon sa kanyang listahan ng kaibigan. Sinabi ni Kayoko sa kanya na dahil hindi siya makakain ng pagkain gawa ng iba, siya ang gumawa ng pananghalian para sa kanila sa susunod na date at medyo nahiya siya nang marinig yun. Umalis si Kayoko pagkatapos noon at bigla namang dumating si Mei para sabihin sa kanya na nakahanap siya ng isa pang trabaho para sa kanya, na maging bodyguard ng anak ng isang CEO. Nabigla si Jiro nang marinig yun at sinabi na magiging pagtataksil yun, ngunit pinapaalalahanan siya ni Mei na magkaibigan lang sila ni Kayoko at ito lang ang babaeng kilala niya. Kaya kailangan na mas marami siyang pakikisalamuha sa mga babae. Sinasabi ni Mei sa kanya na kailangan niyang makipag-usap sa iba't ibang babae para makilala ang mga babae at ang kanyang sarili, at pagkatapos, mahahanap niya ang pinakamainam na kapareha para sa kanyang sarili. Kinabukasan, si Jiro ay nasa isang salo-salo para sa pagtanggap sa mga bagong estudyante ng kolehiyo upang protektahan ang kanyang kliyente at pakiramdam niya ay lubos siyang hindi nabibilang doon. Narinig lang niya ang tungkol sa mga estudyante ng kolehiyo na lumalabas upang mag-party at uminom, ngunit ang makita ito ng personal ay labis siyang hindi komportable. Samantala, ang babaeng si Shuri, na inupahan siyang protektahan, ay nakaupo mag-isa sa isang sulok kasama ang kanyang inumin. Habang tinatawag ng mga nakatatanda ang lahat upang magtipon, gumagapang si Shuri gamit ang kanyang mga tuhod upang maabot sila, ngunit nauwi sa pagbabalik ng walang lakas ng loob na sumama sa kanila. Habang gumagapang siya pabalik sa kanyang lugar, dalawang senior ang lumapit sa kanya upang kausapin siya. Tinanong nila kung nagsasaya siya, ngunit biglang umiyak si Shuri, sinasabing labis siyang nag-e-enjoy sa kanyang buhay, at agad umalis ang mga babae bago pa sila akusahan ng pambubuli. Hinayla lang ni Shuri ang kanyang unicorn hoodie sa mukha habang pinagsisisihan niya ang pagpapalampas ng kanyang pagkakataong makipag-usap sa ilang palakaibigang senior, habang pinapanood lang siya ni Jiro at naaalala kung paano niya nakuha ang trabahong ito. Noong nakaraang araw, pumunta siya sa punong tanggapan ng kumpanya, kung saan mas interesado ang CEO sa pagpapalakas ng loob ng lahat kaysa sa paggawa ng kung anuman ang ginagawa ng mga CEO. Binuhat ng bodybuilder na nakasuot ng speedo sina Jiro, Mei at Shuri habang inihahayag niya na ang kanyang kapatid, na tatay din ni Shuri, ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa simula. Namatay siya noong nakaraang taon at ayon sa kanyang testamento, si Shuri ang magmamana ng lahat. Gayunpaman, hindi nagustuhan yun ng kanyang ate at ginagawa niya ang lahat upang makuha ang kumpanya bilang kanya. Sabi ng CEO, hindi niya alam kung ano eksakto ang gagawin ng kanyang kapatid, ngunit may narinig siyang usap-usapan na kumuha ito ng ilang tao na may kakaibang pamamaraan upang magdulot ng problema kay Shuri na hindi kayang pigilan ng karaniwang mga bodyguard. Tinanggap ni Jiro ang trabahong protektahan si Shuri, na mahiyain na nagpakilala habang inaayos ni Mei. Isang peking ID ng estudyante para makahalubilo siya sa karamihan. Bigla, hiniling ni Shuri na isama siya sa isang inuman at sinabi ni Jiro sa kanya na delikado yun. Gayunpaman, tiningnan niya ito gamit ang kanyang inosente at lumuluhang mga mata at hindi napigilan ni Jiro ang ganoong karaming kariktan. Sumang-ayon siyang isama siya sa party at ngayon ay pinapatayo si Shuri para ipakilala ang sarili niya sa lahat. Sinabi niya sa lahat ang kanyang pangalan ngunit nanigas siya habang sinusubukan niyang mag-isip ng susunod na sasabihin. Maraming naiisip sa kanyang isipan, ngunit sa huli,
Sinabi na lang niya ang luma at nakasanayang ikinagagalak kung makilala kayo at umupo. Naramdaman ng lahat ang pagkaasiwa ngayon, ngunit turno na ni Jiro para magpakilala sa susunod at kung paano siya bumangon na parang isang amo ay nag-aalala kay Mei, na nagtatrabaho bilang waiter upang suportahan siya. Gusto ni Jiro ipakita sa lahat kung ano ang kayang gawin ng isang batikang master. Kumpiyansa siyang nagpakilala at pagkatapos ay sinabi sa lahat na panuurin siyang laklakin ang 8 pinta ng beer ng sabay-sabay. Nag-aalala si Mei na hindi ito magiging maayos, ngunit nilaklak ni Jiro ang lahat ng 8 beer na parang isang kampyon, ngunit hindi pa siya tapos. Habang hawak niya ang kanyang bibig at namimilipit, ang lahat ay nag-alala at halos tumawag ng 911 ang isang lalaki. Gayunpaman, naghihintay si Jiro upang ibunyag ang susunod na bahagi ng kanyang trick, na ang paglure ng lahat ng beer sa anyo ng halaya dahil gumamit siya ng water-absorbing polymer. Siya ay kumpiyansa na mababaliw ang mga tao sa pagkakita sa trick na ito, ngunit nandidiri lang sila at lumilipat na sa kanilang susunod na target. Sino ang isang lalaking abala sa kanyang meditation playlist? Tumayo siya at nag-pose bago nagpakilala bilang si Naruko. Hiniling ng nakakatanda na magkwento pa siya ng higit, ngunit sinabi ni Naruko na nakalimutan na niya ang lahat dahil ang mahalaga ay nakilala niya kayong lahat dito. Sa paggawa lang niyan, napapalapit niya ang lahat ng mga nanggugulo sa lugar at nararamdaman ni Jiro na may kung anong kakaiba sa lalaking ito. Nang maglaon, naglakad pa uwi sina Jiro, Mei at Shiori at biglang tinanong ni Jiro si Shiori kung bakit niya pilitin ang sarili na pumunta sa party. Iniisip niya na gusto niyang pagbutihin ang mga isyu niya sa komunikasyon para mapatakbo ng maayos ang kumpanya niya sa hinaharap, pero naniniwala siya na may mas magandang paraan para magawa ito. Naging alanganin si Shiori nang marinig yun at sinabi kay Jiro na hindi yun ang iniisip niya, gusto lang niyang maging bahagi ng grupo. Sinabi niya kay Jiro na nang nasa bingit ng kamatayan ang kanyang ama, sinabi nito sa kanya na masyado siyang nagbibigay pansin sa iniisip ng ibang tao, at mas magiging maganda ang buhay niya kung ilalabas niya ang lahat ng nakasiksik sa kanyang isipan. Hiniling nito sa kanya na tamasahin ang pakikisama sa ibang tao at pagkatapos ay pumanaw ng mapayapa, at mula noon, ang mga salita nito ay nakaukit na sa kanyang isipan. Nagsimulang umiyak si Shiori, sinasabing hindi niya magawa ang gusto ng kanyang ama na gawin niya. Nagsalita siya tungkol sa kung paano napuno ang kanyang utak ng mga bagay na sasabihin, ngunit sa huli ay hindi niya ito nagawa. Alam niya na kailangan lang niyang gawin ang unang hakbang at ang lahat ng iba pa ay magkakasunod-sunod. Ngunit may maliit na bahagi ng kanyang utak na nag-aalala na hindi siya magugustuhan ng mga tao. Sabi ni Shiori na hindi siya ginawa para makipag-ugnayan sa ibang tao at hindi siya masyadong nakipag-usap kahit sa kanyang ama bago ito nasa bingit ng kamatayan. Hindi niya alam kung bakit siya ang pinangalanan nito bilang kanyang kahalili gayong may mas mahuhusay na kandidato para sa posisyon. Ipinahayag niya na gusto niyang maging mas mahusay upang hindi na siya matakot magsalita. Mga bagay na pumapasok sa kanyang isip. At iyon ang dahilan kung bakit niya gustong pumunta sa party na ito. Binibigyan siya ni Jiro ng reality check at ipinaalala sa kanya na may nagtatangka sa kanyang buhay, at maaaring pag-alitan siya dahil sa pagiging manhid. Gayunpaman, gustong sabihin ni Jiro kay Shiori na kung talagang gusto niyang pumunta kung saan, hindi niya ito pipigilan, dahil tiwala siya na kaya niya itong protektahan sa anumang sitwasyon. Samantala, ang meditation bro na si Naruko ay lumalabas na ang mamamatay tao na inupahan ng tiyahin ni Shiori, at tinawagan niya ito para iulat na medyo sanay ang bodyguard ni Shiori. Gayunpaman, hindi na iparating ang kanyang mensahe dahil nakalimutan niyang i-charge ang kanyang telepono. Pagkaraan ng ilang linggo, pumunta si Naruko sa tiya ni Shiori upang detalyadong ipaalam sa kanya ang tungkol sa bagay at lumabas na hindi lang siya ang kanyang amo, kundi pati na rin ang kanyang sugar granny. Minasahe ng matandang babae si Naruko habang sinisigawan siya tungkol sa kung paano isang buwan na mula nang kunin niya ito at wala pa siyang naipakikitang resulta. Tinanong niya kung kailan niya balak kumpletuhin ang tungkol kay Shiori at mahinahon namang sinabi ni Naruko na hindi pa ang tamang panahon. Hindi ikinatuwa ng matandang babae ang narinig at sinigawan niya si Naruko, sinabihan siyang huwag sayangin ang kanyang pera. Sa sumunod na sandali, natahimik siya na parang nahipnotismo. Ang tono niya ay biglang nagbago at sinabi niyang magaling man ang bodyguard ni Shiori, ngunit si Naruko ay isang dalubhasa at walang makakatalo sa kanya. Pinagtibay ni Naruko at sinabi sa kanya na tatapusin niya ang trabahong ipinagkatiwala sa kanya.
Ang matandang babae ay sinabi sa kanya na paatrasin si Shiori sa posisyon bilang tagapagmana ng kumpanya o ipadala siya sa kanyang huling hantungan sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, sina Jiro at Mei ay pumasok sa klase kasama si Shiori gaya ng dati at sinabi ni Mei sa kanya na hindi niya kailangang magtala dahil hindi naman siya totoong estudyante. Gayunpaman, sinabi ni Jiro sa kanya na ang lahat ng ito ay bago at kapanapanabik para sa kanya at siya ay nagtatamasa bilang isang estudyante. Biglang tinanong ng propesor ang kanyang grupo tungkol sa isang natatanging produkto sa merkado at binigyan siya ni Jiro ng perpektong sagot. Habang ang humanga na propesor ay nagpasya na makipag-ugnayan ng malalim kay Jiro, si Naruko ay nasa bubong ng gusali, nagsasanay ng kakaibang meditasyon at yoga na kinasasangkutan ng pagpapalaki at pagpapaliit ng kanyang tiyan upang lumikha ng malakas na pagyanig na kayang magdulot ng pinsala sa mga tubong bakal. Sa klase, biglang naramdaman ni Jiro na nawawalan siya ng balanse at sa susunod na sandali, lahat ay napilitang yumuko dahil sa matinding presyon. Nabatid niya na sa wakas ay kumikilos na ang mamamatay tao at dahil hindi niya ito maihiwalay mula sa Shiori, inaatake niya tayong lahat ng sabay-sabay. Lumingon si Jiro at natuklasan na ang atake ay nagmumula sa labas ng silid-aralan, na tila imposibleng mangyari para sa kanya dahil palagi niyang sinisigurado na walang sino man ang may direktang tanaw upang atakihin sila. Inilabas niya ang kanyang super sundalong serum mula sa kanyang bulsa nang biglang, nabasag ang mga salaming bintana ng bulwagan at pagkatapos ay bumagsak din ang bubong. Napansin ni Jiro na may mga gumuhong labi na babagsak kay Shiori, kaya mabilis siyang nag-iniksyon ng super sundalong serum at iniligtas siya. Pagkaraan ng ilang segundo, ang buong silid ay natabunan ng mga gumuhong labi at lumingon si Jiro upang hanapin kung ano ang maaaring naging sanhi ng kalamidad na ito. Sigurado siya na hindi gagana ang isang sumasabog na gas sa gayong bukas na kapaligiran at isa lang ang iba pang bagay na makakagawa nito. Napagtanto niya na ang Soundmaster ang nasa likod nito dahil tanging siya lang ang makakagawa ng gayong malakas at tumpak na pag-atake mula sa ganoong kalayuan. Kasabay nito, nakita rin ni Naruko si Jiro na nag-iniksyon ng espesyal na gamot sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng lakas at bilis na higit sa karaniwan. Napagtanto ng dalawang maestro kung sino ang kanilang kinakaharap at labis silang nasasabik na magharap-harapan. Maya-maya, tinawagan ni Jiro ang tiyuhin ni Shiori upang sabihin sa kanya ang tungkol sa pag-atake at na ang kanyang pamangkin ay ligtas. Sinabi niya kay Shiori na dapat silang mag-ingat dahil magkakaroon pa ng mga panganib sa buhay niya, ngunit patuloy siyang nakatingin sa poster ng isang camping trip na gaganapin kinabukasan. Sinabi niya kay Shiori na sumama sa biyahe dahil alam niya kung gaano niya ito pinananabikan. Gusto niyang makipagkaibigan siya sa kolehiyo at sinabi sa kanya na poprotektahan siya ni Jiro at Mei mula sa anumang panganib. Kinabukasan, tuwang-tuwang umalis si Shiori para sa biyahe kasama sina Jiro at Mei, nang hindi niya alam na ang dahilan kung bakit siya pinayagan ng tiyuhin niya ay dahil nahipnotismo ito ni Naruko. Nang maglaon, nasa bus na sina Jiro at ang iba, ngunit hindi sila sigurado kung dapat silang tumuloy. O hindi, napagtanto ni Jiro na hindi ligtas si Shiori sa kanyang bahay, kaya dapat siyang hayaan na gawin ang gusto niya. Wala siyang ideya kung kailan aatakihin ng Soundmaster, kaya gusto niyang maging alerto palagi at tapusin ang mga bagay sa susunod na pagkakataon na lumitaw ito. Samantala, si Naruko ay nasa parehong bus kasama ang kanyang harem ng mga hypnotized na babae na curious tungkol sa countdown tattoo sa kanyang kamay. Sinasabi niya sa kanila na ito ay paalala ng isang napakahalagang pangako para panatilihing ligtas siya mula sa atake. Sinasabi niya na hindi niya papayagang pumatay siya, pero ito ay isang napakahalagang pangako at ngumiti ng creepy habang ang mga babae ay dumidikit sa kanya. Di nagtagal, nakarating sila sa kanilang kampuhan at si Jiro ang humawak sa ihawan dahil sinabi ni Mei sa kanya na ang mga lalaking marunong magluto ay tingin ng mga babae ay materyal para maging asawa. Ibinato niya sa hangin ang lahat ng sangkap at pagkatapos ay panyanan niya ng mga skewer ang mga ito, perpektong tinusok at lumapag sa ibabaw ng ihawan. Talagang humanga ang ilang tao sa kanyang galing at nagtipon sa paligid niya, samantala nagpa siya si Shiori na makihalubilo sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain sa iba. Ngunit, hindi siya makapagsalita ng malakas kaya walang nakarinig sa kanya at nalungkot siya. Napansin yun ni Jiro at sinabi kay Mei na dapat nila siyang tulungan, ngunit sumagot ito na si Shiori. Hiniling sa kanila na iwan siya dahil gusto niyang alamin ito ng mag-isa. Samantala, nalilito si Shiori kung ano ang gagawin,
pero pagkatapos ay may naisip siya at agad na nagsimulang maghanap sa kanyang bag. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya na nakasuot ng costume ng magical girl at ang ilang wib sa grupo ay nakaramdam na ng pagkaakit sa kanya. Masiglang pinanood siya ni Mei at Jiro at pagkatapos ay nagpakita si Shiori sa lahat ng magic trick sa pamamagitan ng pagpapalitaw ng pansit. Lumitaw ang pansit sa isang walang lamang plato. Lahat ay humanga, ngunit nagkamali si Shiori sa susunod na bahagi ng trick, na naging dahilan para pagtawanan siya ng lahat. Sa pagtatapos ng araw, pinuri ni Mei ang kanyang trick at sinabi ni Shiori na naisip niya na siya hindi magaling sa salita, kaya gagawa siya ng party trick tulad ng ginawa ni Jiro noong unang araw. Medyo nahihiya siya nang marinig yun, ngunit naistorbo ang kanilang sandali nang may magsimulang ikwento ang isang senior sa kanila ng isang nakakatakot na istorya tungkol sa isang lokal na Diyos na humihingi ng mga handog para umulan. Gayunpaman, ang kwento ay lumabas na isang AI-generated na kalokohan para masimulan niya ang pagsubok ng katapangan kung saan kailangan pumunta ang mga tao sa dambana ng dalawahan. Nagsimulang hanapin si Naruko ng lahat ng mga babae para makumpleto nila ang pagsubok ng katapangan kasama siya. Ngunit nasa kagubatan na siya, tumatakbo na parang ninja sa sapot ng mga sinulid sa kagubatan, at nagdedeklara na ngayon ang araw na matatapos niya ang kanyang trabaho at aalisin. Shiori. Samantala, nagtipon ng mga estudyante sa kolehiyo para sa pagsubok ng katapangan at sinabi ng kanilang senior na karaniwan ay ang dambana ang kanilang magiging layunin, ngunit dadaan ang ruta sa isang masukal na kagubatan. Aniya, ayaw nilang may maging merienda ng mga oso at lobo, kaya kailangan ng mga estudyante na humanap ng photo stand sa kalagitnaan ng dambana at mag-selfie upang patunayan na nakapunta sila roon. Lahat ay nasa sabik dito, ngunit para kay Jiro, ito ay pambata. Ilang minuto ang lumipas, sumama siya sa pagsubok ng katapangan kasama si Shiori, na mahiyain na kumakapit sa kanyang Amerikana. Naalala ni Jiro na sinabi sa kanya ni Mei kanina na ito ang kanyang malaking pagkakataon upang makalapit kay Shiori dahil walang naglalapit sa dalawang tao kundi ang kaunting panganib. Tinukso siya ni Mei na kung hindi niya ito magawa, malamang ay wala na siyang makukuhang mas magandang pagkakataon para gumawa ng unang hakbang. Bigla siyang natauhan mula sa kanyang pag-iisip ng awkward siyang pasalamatan ni Shiori sa pagiging kasama niya. Sa tingin niya, si Jiro ay parang si Loki na naiinis sa kanya dahil sa sobrang perwisyo niya sa likod nito. Sabi niya, kung nanatili lang siya sa bahay niya, mas naging madali sana ang trabaho nito. Sinabi ni Jiro sa kanya na ayos lang dahil parehong dami ng panganib ang kakaharapin niya, saan man siya pumunta. Pagkatapos, hiniling niya sa kanya na kalimutan ang lahat ng kanyang alalahanin at mag-focus sa pag-enjoy ng biyahe dahil iyon ay magiging pinakamainam para sa lahat. Sabi ni Jiro na hindi gaanong nakakakuha ng maraming pagkakataon ang mga tao upang magsaya sa buhay ng ganito, at hindi dapat sayangin ni Shiori ang pagkakataong ito dahil lamang may nagbabanta sa kanyang buhay. Ngumiti siya at sinabi sa kanya na poprotektahan niya siya mula sa sinumang nagtatangka sa buhay niya pagdating ng panahon. Nagsimulang kumilos ang riz niya kay Shiori, ngunit sa pagkakataong yun, narating nila ang cutout at napasigaw ng malakas si Shiori nang makita ito. Sinabi ni Jiro sa kanya na dapat silang kumuha agad ng selfie, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang isang selfie stick na kaya namang gamitin kahit ng mga baby boomer. Nagpresenta si Shiori na kumuha ng selfie, ngunit habang tinitingnan niya ito, nakita niya ang isang misteryosong simbolo sa halip na mukha ni Jiro. Lumingon siya upang magtanong tungkol dito, ngunit sa kanyang gulat, wala si Jiro. Nagpanik si Shiori at nagsimulang tumakbo sa paligid para hanapin si Jiro, at sa wakas ay natagpuan siya malapit sa isang malaking nakahandusay na puno. Gamaan ang kanyang pakiramdam nang makita siya, ngunit bigla, nagbago si Jiro at naging halimaw na tic-tac-toe at sumugod sa kanya. Sumigaw si Shiori at tumakbo ng napakabilis hanggat kaya niya at nakarating sa dambana habang papalapit na ang halimaw sa kanya. Isinara niya ang pinto sa likod niya at inakala niyang ligtas na siya, ngunit pagtingin niya sa paligid ng silid, nakakita siya ng isang lubid na nakabitin sa kisame. Nalito siya at natakot ng bigla, lumitaw ang halimaw sa harap niya at nagsimula. Natitisod sa direksyon niya, sobrang takot si Shiori para makakilos man lang. Ngunit pagkatapos ay nag-anyong kanyang patay na ama ang halimaw. Wala nang maintindihan si Shiori ngayon at pagkatapos ay binuhusan siya ng kanyang ama ng inumin. Sinasabi niya rito na siya ay naririto bilang isang handog sa Diyos ng dambanang ito,
At yun ang dahilan kung bakit niya nakakausap ang kanyang espiritu. Hindi alam ni Shiori kung dapat ba siyang maniwala sa kanyang nakikita, ngunit hindi niya mapigilan at tinanong siya kung bakit siya ang pinangalanan niyang tagapagmana. Biglang nahati sa dalawa ang mukha ng kanyang ama na parang maskara at ang panloob niyang mukha ay ipinakita na umiiyak, na nagsasabing nagkamali siya sa pagpapangalan kay Shiori bilang kanyang tagapagmana dahil lamang siya ang kanyang anak. Muling nahati ang mukha niya. Sa pagkakataong ito ay nagpakita ng kanyang galit na panig at sinabihan si Shiori na hindi siya sapat para pamunuan ang kumpanya. Nasa sukdulan na ang isip ni Shiori, at muling nahati ang mukha ng kanyang ama, na naging isang nakakatakot at hindi makataong anyo. Sinabihan niya ito na hindi niya kailanman matutugunan ang mga inaasahan ng sinuman, kaya dapat na siyang sumuko. Sapat na ang kanyang mga salita para hipnotismuhin si Shiori upang tanggapin na siya ay walang silbi at mas magiging maayos ang mundo kung wala siya. Umakyat siya patungo sa nakahandang tali na magtatapos ng lahat, at ang halimaw na tic-tac-toe na nagpapanggap na kanyang ama ay masaya na wawakasan niya ang kanyang buhay. Ngunit, sa sandaling ilagay ni Shiori ang tali sa kanyang leeg, may nagbago sa loob niya. Sumigaw siya na masaya siya dahil nakapagdulot siya ng ngiti sa mukha ng lahat sa biyaheng ito. Itinapon niya ang tali at tumakbo patungo sa pintuan, sinasabing baka hindi siya kailanman magiging sapat ang lakas, ngunit gusto pa rin niyang bumuti. Itinulak niya ang pintuan at lumabas, sumusumpa na walang makapagpipigil sa kanya, ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto niya na lagot na siya. Tumalon siya mula sa maling pintuan at ngayon ay nahuhulog siya sa isang ilog na daan-daang talampakan ang lalim sa ibaba niya. Natarante si Shiori dahil hindi niya kayang talunin ang grabidad. Nagsisikap siyang mag-isip ng mga ideya at napagtanto niyang mayroon siyang payong. Sinubukan niyang gamitin ito bilang parachute, ngunit hindi ito Looney Tunes at ang payong ay nasira dahil sa presyon ng hangin. Tinanggap ni Shiori ang kamatayan dahil wala nang makapagliligtas sa kanya ngayon. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Jiro sa pinangyarihan noon din. Naghagis siya ng water-absorbing gel ball sa ilog, na dahilan upang lumaki ito ng husto at pagkatapos ay sinalo siya bago pa siya tumama sa tubig. Hindi makapaniwala si Shiori na nabuhay siya at sinabi ni Jiro sa kanya na gusto ng mamamatay tao na ipamukhang pagpapakamatay o aksidente ang kanyang pagkamatay upang hindi ito lumikha ng mga hinala at wala. Sa kanyang mga kamag-anak ang makakakuha ng mana. Dumating doon ang Sound Master na si Naruko at inamin ni Jiro na talagang matibay ang estratehiya nito. Nang kinlik ni Shiori ang selfie, ginamit niya ang tunog para hipnotismuhin siya at tinamaan si Jiro ng malakas na shockwave para lituhin ang kanyang pakiramdam sa direksyon. Kaya hindi niya ito nahabol sa oras. Bumaba si Naruko sa kanilang antas at nagsimulang titigan si Shiori ng may kaina-hinalang tingin. At naglabas si Jiro ng maraming karayom na may lason para atakihin siya. Agad na lumayo si Naruko sa pagitan nila, na sinasabing wala na siyang pakialam kung magmukha itong aksidente dahil tiyak na papatayin niya ang babae. Napagtanto ni Jiro na dehado siya rito, kaya sinabi niya kay Shiori na kailangan nilang tumakas agad. Gayunpaman, hindi siya makagalaw sa tindi ng takot at hindi masaya si Jiro, dahil alam niyang kailangan niya itong buhatin ngayon. Naiisip niyang kaya niya dahil sanay na siyang magbuhat kay Mei ngayon, ngunit imbes na sumampa sa likod niya gaya ng gusto niya, si Shiori ay kumapit sa harap niya na parang sanggol na unggoy. Naramdaman ni Jiro na hindi ito komportable, ngunit wala siyang oras para magreklamo. Agad siyang nagbigay ng pampasigla sa sarili at saka tumakbo, ngunit hindi na kailangang gumalaw ni Naruko para gamitin ang kanyang kakayahan sa kanya. Ginagamit niya ang mga PC na nakakalat sa buong kagubatan para gamitin ang kanyang binagong kakayahang na mana na tinatawag na. Ang nagbubulong sa isip ay direktang ginagamit kay Shiori. Narinig niya ang maraming boses na masama ang sinasabi tungkol sa kanya at sinabi ni Jiro na huwag niya silang pansinin dahil ginugulo ni Naruko ang kanilang isip. Samantala, ang Sound Master ay nakaupo sa kanyang massage chair habang sinusubaybayan ang posisyon ni Jiro gamit ang mga sinulid at natanto niya na kayang palakasin ni Jiro ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Sa kabilang banda, binigyan ni Jiro si Shiori ng kanyang AirPods upang harangan ang mga bulong, ngunit may mas magandang ideya siya. Para sa ilang dahilan, mayroon siyang dalawang magkaparehong noise-canceling headphones at sinabi niya kay Jiro na kaya nilang harangan ang panlabas na tunog pati na rin makipag-usap sa isa't isa gamit ang mga ito. Hindi gusto ni Jiro ang ideya ng pagsusuot ng headphone na may tenga ng pusa,
ngunit sa tingin niya ay maaari itong gumana upang iligtas sila mula sa manipulasyon ni Naruko. Napansin din yun ni Naruko kaya nagpasya siyang maglunsad ng atake, tiwala na hindi maiiwasan ni Jiro yun dahil harang ang pandinig niya sa ngayon. Gayunpaman, naiwasan ni Jiro ang Sonic Blade sa pamamagitan ng pagdama sa mga pagyanig sa hangin sa kanyang balat, ikinagulat ni Naruko. Habang patuloy na iniiwasan ni Jiro ang kanyang mga atake, nagpasya siyang mag-focus na lang sa kanyang target. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang payanigan ang headphone ni Shiori, muling inilagay siya sa ilalim ng hypnosis. Bumaba siya mula sa kandanga ni Jiro at nagsimulang tumakbo palayo, at napagtanto ni Naruko na ang kanyang trauma ay mas malalim pa sa pagkamatay lang ng kanyang ama. Ngumiti siya ng nakakapangilabot habang nagpaplano siyang gamitin ang kanyang mga trauma upang wasakin ang kanyang kalooban ng paulit-ulit. Sinabi niya sa kanya na isa siyang pasanin at ipinadala niya siya dito upang siya ay madaling mapahamak sa kamay ng mamamatay tao. Ang nahihibang na si Shiori ay naniwala sa kanya, ngunit bigla na lang, pumasok si Jiro sa kanyang mga ilusyon at pinawalan niya ng malay ang dambuhalang bodybuilder. Sinabi niya kay Shiori na nag-upa ang kanyang tiyo ng 12 tao para protektahan siya bago siya, at siya, nawalan ng maraming pera dahil lahat sila ay mga walang kakayahan at walang silbi. Ang tanging dahilan kung bakit niya labis na pinagkatiwalaan ito ay dahil sa isang dati niyang kliyente na nag-iwan ng sanaysay na pumupuri sa mga kasanayan nito. Sinasabi ni Jiro kay Shiori na tunay siyang mahal at pinahahalagahan ng tiyuhin niya, at ang isang tulad niya ay hindi siya kailanman pababayaan. Pinaniwalaan niya ito at nakawala sa ilusyon, ngunit nawalan lamang ng malay. Lumabas na pinasok ni Jiro ang ilusyon ni Naruko gamit ang kanyang lason at pagkatapos ay pinatulog si Shiori upang ilayo siya sa panganib. Pagkatapos ay tinawag niya si Naruko, sigurado na maririnig siya nito saan man sa kagubatan. Sinasabi ni Jiro na alam niyang lubhang malalim ang epekto ng kapangyarihan ni Naruko sa isip ng mga tao. Kinukuha ni Jiro ang pinakamasamang alaala at takot ng mga ito at pagkatapos ay pinalalaki ang mga ito para pahinain ang kanilang kalooban. Sigurado si Jiro na yun ang paraan kung paano nagawang ihipnotismo ni Naruko ang tiyuhin ni Shiori at napapayag siyang sumama sa biyaheng ito. Inaamin din niya na si Shiori ay isang naglalakad na ball ng trauma, ngunit alam niya yun at ginagawa ang lahat para malampasan ito, kaya dapat ay gawan niya ito ng pabor at iwanan na lamang. Kasabay nito, sinusubukan ni Mei na subaybayan sina Jiro at Shiori sa pamamagitan ng tracker na nakakabit sa kanila, ngunit wala sila sa lokasyon. Sinuyod niya ng tingin ang kalsada, nagtataka kung nasaan sila, ngunit biglang lumabas si Jiro mula sa mga palumpong. Naluluwag ang loob si Mei nang makita sila, ngunit nabigla siya nang makita kung paano buhati ni Jiro si Shiori. Nilinaw niya ang sitwasyon kay Jiro habang bumalik sa katinoan si Shiori. Natuwa si Mei na naglagay siya ng GPS tracker kay Shiori salamat sa isa sa mga tauhan ni Kyoko, at pagkatapos ay tinanong niya si Jiro kung maayos ba siya. Sinabi niya na nalampasan niya ng kaunti ang kanyang limitasyon kanina at ngayon ay kailangan niyang bumalik upang tapusin ang laban. Hiniling niya kay Mei na dalhin si Shiori at lumayo sa lugar na ito, at nabigla siya nang marinig ang ideyang iyon. Ipinaliwanag ni Jiro na 2 beses na niyang sinira ang mga plano ni Noriko, at susubukan niyang paalisin siya sa daan bago niya ito habulin. Hiningi ni Jiro kay Mei na panatilihing ligtas si Shiori hanggang noon, at ipinaalala niya rito na siya ay isang tagapayo lamang sa kasal. Hiniling ni Jiro na makipagtulungan siya sa pagkakataong ito at pumayag si Mei, iniisip ang lahat ng masasarap na pagkain na ipapalibre niya kay Jiro. Gayunpaman, bago sila umalis, tiningnan ni Jiro ang headphones ni Shiori at nalaman na inilagay ni Noriko ang isang maliit na transmitter sa kanyang headphones nang lumapit siya rito kanina. Sigurado siya na ginawa ito ni Noriko upang mas madaling abutin ng kanyang kapangyarihan si Shiori, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ba talaga ang kailangan ng Soundmaster para maisakatuparan ang kanyang mga teknik. Nagpasya si Jiro na ilalabas niya si Noriko sa hayag at lalabanan siya ng harapan dahil iyon ang pinakamabuting pagpipilian niya. At sa parehong oras, si Noriko ay naliligo sa mainit na tubig habang iniisip ang susunod niyang hakbang. Sigurado siya na kung hahabulin niya si Shiori ngayon, sasalakayin siya ni Jiro mula sa likuran. Nagpasya siyang tugisin muna si Jiro at pagkatapos ay haharapin niya ang kanyang tunay na target sa takdang panahon. Samantala, bumalik si Jiro sa kagubatan at nalaman niyang mas matindi ang mga atake ni Noriko sa pagkakataong ito.
Masusubaybayan ni Noriko ang kanyang mga galaw sa tunog na nililikha niya habang gumagalaw at sa tingin niya, ang makamandag na karayom ni Jiro ay hindi epektibo sa kanya maliban kung makalapit siya at ang mga gas ay hindi gaanong epektibo. Sa labas, napagtanto rin ito ni Jiro, kaya nagpasya siyang tanggalin ang koneksyon ng mga cable ni Noriko upang limitahan ang kanyang kapangyarihan. Inisprayhan niya ng kanyang lason na nakakatunaw ng metal ang mga cable, ngunit tumalbog lang ito dahil nanginginig ang mga cable sa napakataas na frequency at anumang likido ay tatalsik lang mula sa mga ito. Bigla, nagsimulang humihip ang malakas na hangin sa kagubatan at ginamit ito ni Noriko upang ipakawala ang kanyang pinakamalakas na galaw. Lumikha siya ng malalakas na alon ng tunog na nagkaroon ng anyo ng isang dambuhalang halimaw at si Jiro ay tanging nakakaiwas lamang sa malalakas nitong atake. Gayunpaman, mabilis siyang nakaisip ng isang ideya at tinurukan ang mga kalapit na puno ng isang espesyal na kemikal na kanyang binuo. Inatake siya ng higanteng nilalang na ipinatawag ni Noriko, ngunit bigla itong huminto. Dahil nalito ang Soundmaster, lumabas siya sa kanyang bathtub at mabilis na tumakbo patungo kay Jiro. Ramdam niya na buo pa rin ang mga kawad, na nangangahulugang dapat gumana ang kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, paglapit niya kay Jiro, nakita niya na ang mga puno sa paligid nito ay lamaking abnormal at baluktot at pinigilan nito ang paggalaw ng kanyang ipinatawag na nilalang. Hindi maintindihan ni Noriko kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Jiro na ang kanyang gamot ay mabilis na nagpapatubo ng halaman na siyang kailangan lang niya. Upang gambulin ang pamamaraan ni Noriko, paliwanag niya na ang mga kawad ni Noriko ay kailangang ayusin ng husto upang gumana ng maayos at kung patuloy na lalaki ang mga puno, hindi na makatutugtog ng eksaktong tono ang mga kawad. Sinabi ni Jiro na mabilis na nilang matatapos ang kanilang laban ngayon, ngunit sinabi ni Noriko sa kanya na naisagawa na niya ang planong kitilin ang buhay ni Shuri. Ang kanyang higanteng ipinatawag ay nakikita hindi lamang ng dalawang dalubhasa, kundi ng lahat sa kampo at ang simpleng pagkakita rito ay sapat na upang mailagay sila sa isang estado ng matinding pagkabighani. Nagsimula silang sumigaw at matakot na mamamatay sila dahil kanilang ginagalit ang Diyos ng bundok. Sinabi ng nakatatandang nangunguna sa kanila na susundin nila ang tradisyon at maghahandog upang bigyang kasiyahan ang Diyos, at inuutusan ng mga baguhan na ilabas ang kanilang ID card upang isakripisyo ang pinakabata sa kanila. Ang taong yun ay si Shuri at lahat ay sumugod sa kanya upang hulihin siya. Sinubukan ni Mei na tumakas kasama niya, ngunit pareho silang nahulog mula sa bangin at nasugatan. Kasabay nito, sinabi ni Noriko kay Jiro na ang takot sa mga estudyante ay sapat na upang patayin si Shuri. Hindi sila kailanman titigil hanggat hindi muna siya namamatay, at wala siyang balak na matalo sa laban na ito. Biglang sumipol si Noriko at ginamit ang mga nota upang gawing chainsaw ang kanyang kamay. Pinutol niya ang isang puno agad-agad at ginamit ang kanyang kamay na chainsaw upang gawin itong isang biolin. Bago gamitin ang kanyang buhok bilang mga kwerdas, pumwesto siya upang tumugtog at nagpanik si Jiro, hindi sigurado kung malalabanan niya ng direkta ang Soundmaster, habang kinukuha ni Mei si Shuri at sinusubukang tumakas mula sa na-brainwash na grupo na humahabol sa kanila. Sabi ni Noriko na oras na lang ang bibilangin bago mawala ng buhay ang babae kaya panalo na siya sa labang ito. Idineklara niya na tatapusin din niya ang laban na ito at nag-full alert mode si Jiro. Iniisip kung gagamitin ni Noriko ang kanyang kakayahan bilang Soundmaster upang atakehin siya. Gayunpaman, ibinato lang ni Noriko ang violin patungo sa kanya at umilag si Jiro sa huling sandali. Dahil hindi ito ang inaasahan niya. Habang siya ay sandaling naabala ng violin, nakita niya si Blonde Beethoven na tumatakbo na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Napagtanto ni Jiro na nagpapanggap lang si Noriko para abalahin siya, at ang tunay niyang layunin ay si Shuri pa rin. Hinabol ni Jiro si Noriko, na patuloy siyang niloloko sa pamamagitan ng mga cable na nakakalat sa buong kagubatan. Sinabi niya kay Jiro na kahit pa mapanatili niyang ligtas si Shuri at gawin itong CEO, maghahirap siya sa buong buhay niya. Mamumuhi sa kanya ang kanyang mga kamag-anak at gagawin ng bulok na lipunan ng tao ang lahat para pabagsakin siya. Sabi ni Noriko na masyadong mahina si Shuri para makaligtas ng mag-isa, at ang mga mahihina tulad niya ay hindi nabibilang sa mundo ng malalakas na tao. Naalala niya ang kanyang pagkabata kung saan may kasama siyang nagsasanay na mas mahina kaysa sa kanya, ngunit mas masipag itong magtrabaho kaysa kaninuman. Palagi siyang tinutukso ni Noriko, at sa huli,
namatay ang kasama niya sa isang kaawa-awang kamatayan. Naoobanan si Jiro sa walang tigil nitong pagdaldal at tinanong kung natatakot ba siya. Ipinaalala niya kay Noriko na nabasag ni Shuri ang kanyang mga ilusyon kahit pa pinagsamantalahan niya ang pinakamasahol nitong trauma, na nangangahulugang mas matatag siya sa pag-iisip kaysa sa mga taong tulad nila. Suminghal si Noriko sa ideya, ngunit bigla na lang, napansin niya ang isang bagay na tuluyang kumukuha. Ang kanyang atensyon palayo kay Jiro at sa kanyang misyon. Nakaramdam siya ng amoy ng isang kumpulan ng mga nakapagpapagaling na partikula na inilalabas ng mga puno at agad siyang sumugod dito dahil iyon ang pinakakailangan niya. Naisip niya kung paano ang mga teknik ng Sound Master ay hindi ginawa para sa direktang pakikipaglaban, at kailangan niyang maging nasa pinakamainam na kondisyon upang magamit ng husto ang kanyang kapangyarihan, at ang mga nakapagpapagaling na partikulang ito ay magpapanatili sa kanyang pinakamataas na kalagayan ng mas matagal. Tumalon siya sa ibabaw ng maliit na kumpulan ng tubig at nagsimulang maglaway habang iniisip kung paano niya ibubuhos ang lahat ng kanyang lakas para sa natitirang bahagi ng laban. Sinipsip niya ang lahat ng nakapagpapagaling na partikula at naghanda upang ilabas ang kanyang buong lakas, nang bigla, naramdaman niyang nanghina ang kanyang katawan. Lumabo ang kanyang paningin, at napagtanto niyang ang nalanghap niya ay hindi mga nakapagpapagaling na partikula, kundi isang nakalalasong gas na amoy nito. Napagtanto ni Noriko na nahulaan ni Jiro ang kailangan niya para maisakatuparan ang kanyang teknik at inilatag ang patibong na ito, sa kabutihang palad. Hindi pa siya gaanong nagtatamo ng pinsala mula sa lason, at nagpasya siyang ilabas ang lahat ng nakalalasong gas sa pamamagitan ng yoga breathing. Gayunpaman, dumating si Jiro doon mismo sa sandaling iyon at mabilis na lumapit kay Noriko, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang water-absorbing polymer para hindi siya makahinga palabas. Napag-alaman ni Jiro na marahil ay may mahigpit na kondisyon si Noriko para gamitin ang kanyang makapangyarihang kakayahan. At hula niya ay kailangan niyang pagalingin ang kanyang katawan ng tuloy-tuloy para mailabas ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, nakahanap siya ng imbakan ng nakapagpapagaling na partikula at hinaluan ito ng nakalalasong gas, dahil yun ang paraan ng pakikipaglaban ng isang Poison Master. Malakas niyang sinuntok si Noriko nang hindi inaasahan, dahilan upang humirap ang kanyang paghinga at hindi na makalaban. Ngunit, hindi pa tapos ang Sound Master, at ngumiti siya ng mayabang dahil niloko niya si Jiro na ang pagtalo sa kanya ay makapipigil sa malawakang isterya. Balik sa kampo, ang mga estudyanteng na brainwash ay hinahanap pa rin si Shiori, at nang sila ay nagsimulang mataranta ng mas matindi pa. Nagsimula silang maghanap ng susunod na pinakabatang tao para sa kanilang iaalay, habang si Shiori ay nakikita ang lahat na nakatago sa likod ng isang bumagsak na puno. Si Mei ay tumakbo palapit sa kanya at sinabing nakakita siya ng daan patungo sa kalapit na nayon, kaya kailangan nilang magmadali doon, ngunit biglang idineklara ni Shiori na may nagbago sa mga plano. Gusto niyang bumalik ngayon at ipinaalala ni Mei na napakatanga ng ideyang yun dahil gagawan siya ng masama ng mga kaklase niya sa oras na makita siya. Gayunpaman, determinado si Shiori na bumalik dahil kung magtutuon siya sa pagliligtas sa kanyang sarili, may iba pang mamamatay. Sabi niya, kung may iaalay ang mga kaklase niya, magkakaroon sila ng PTSD habang buhay. Ang kanilang buhay at mahal ang terapiya. Mayroon siyang ideya na makapipigil sa kanila na magsakripisyo ng sinuman at hindi siya mapipigilan ni Mei. Di nagtagal, sapilitang dinala ng kanyang mga kaklase ang susunod nilang biktima sa isang bangin upang may handog nila ito sa lokal na Diyos. Ngunit sa sandaling yun, dumating si Shiori doon, nakasuot bilang isang mangkukulam. Kinalaban siya ng kanyang mga kaklase sa sandaling makita nila siya, ngunit pagkatapos ay minanipula ni Shiori ang apoy ng kanyang kandila upang gawin itong isang higanteng dragon na nagdulot ng matinding takot sa lahat. Sinabi niya sa lahat na umupo at hayaan siyang palayasin ng masamang Diyos gamit ang kanyang mga mahika. Kahit nanginginig siya sa takot, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kaklase at tinawag siyang isang makasariling paslit dahil sa pagtakas sa halip na ihandog ang sarili bilang sakripisyo. Maging ang pansamantalang sakripisyo ay sinisigawan siya, sinasabing nagsisinungaling lang siya dahil kung sapat ang lakas niya para magpakilos ng isang Diyos, nagawa na sana niya ito ng mas maaga. Nagkunwari si Shiori na kailangan lang niya ng oras para tipunin ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa loob-loob niya, gusto lang niyang tumakas bago pa matuklasan ng sinuman ang panlilinlang niya. Habang nawawalan siya ng kumpiyansa,
hinawakan ni Mei ang kanyang kamay at nagpasya si Shiori na isakatuparan ang kanyang plano. Ipinadala niya ang dragon ng apoy na nilikha niya gamit ang mga cable at gas patungo sa higanteng avatar na nilikha ni Naruko, at kasabay nito, ipinukol ni Jiro ang kanyang sarili patungo sa higanteng avatar. Ilang minuto bago nito, tinawagan siya ni Shiori upang tanungin kung kaya niyang ikalat ang sumasabog na gas sa paligid ng higanteng avatar sa mismong oras na ipadala niya ang kanyang atake ng apoy dito. Walang problema si Jiro sa paggawa nito, at umaasa siya na tama ang gas ni Shiori at masusunog ang avatar. Inispray niya ang lubhang madaling magliyab na gas sa paligid ng higanteng avatar, at sa sandaling tamaan nito ng papel na apoy ni Shiori, lahat ay nagliyab. Nang masira ang avatar, nabasag ang paghuhugas utak sa mga estudyante at sinabi ni Shiori na ngayon ay dapat silang gumawa ng apoy. Sa kagubatan, napagtanto ni Naruko na tuluyan siyang natalo at sinabi ni Jiro sa kanya na si Shiori ang tumalo sa kanya, kahit na natututo pa lamang itong buuin ang kanyang lakas. Naalala ni Jiro ang kanyang huling sesyon ng pagsasanay kasama ang kanyang kasama, na siya ring kanyang nakatatandang kapatid. Sinabihan ng kanyang ama si Jiro na tuluyan ang talunin ang kanyang nakatatandang kapatid, dahil ang mga mahihina tulad niya ay hindi karapat-dapat na manatili. Hindi niya nais na tuluyang tapusin siya, ngunit hindi niya kayang salungatin ang utos ng kanyang ama at ngayon ay napagtanto niya na siya ay isang batang mahina ang pag-iisip sa lahat ng panahong iyon. Lumayo si Jiro kasama yun at tinanong siya ni Naruko kung bakit hindi niya siya tuluyang tatapusin. Sumagot lang si Jiro na kung talagang gustong gumaling ni Naruko, dapat niyang ipagtapat ang kanyang kahinaan sa isang tao. Pagkatapos noon, nakarating si Jiro sa campsite at napatulala siya nang makita ang mga taong sumasayaw sa paligid ng campfire dahil sa mga kwento lang niya ito narinig. Naghanda si Shiori ng pasasalamat para sa kanya, at nang ilabas niya ang isang malaking set ng paghalo ng candy na hindi dapat magkasya sa kanyang maliit na backpack, labis na nabigla si Jiro kaya napasubsob siya sa lupa kasama ang propesor. Tinanong siya ni Mei kung hindi ba siya nag-overreact at sinabi sa kanya ni Jiro na ang set ng paghalo ng candy ang pinakamalaki sa mundo. Kinaumagahan, gumising ang lahat na malabo ang kanilang mga alaala ng nakaraang gabi. Sila ay naniniwala na nakita nila sa panaginip na nilabanan ni Shiori ang isang halimaw dahil sa gamot na ginawa ni Jiro. Di nagtagal, dumating ang tiyuhin ni Shiori para sunduin siya, habang nag-kitchen up sa kanyang helicopter. Pagkapasok sa loob ng helicopter, pinasalamatan ni Shiori si Jiro sa lahat at sinubukan siyang haplasan sa ulo, ngunit nag-ultra instinct siya upang makaiwas doon. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito at sumagot si Shiori na hiniram niya ang ugali ng paghaplos sa ulo ng ibang tao mula sa kanyang ama. Binigyan siya ni Mei ng pahintulot na haplasan ang ulo ni Jiro, habang kinukuhanan naman ni Jiro ng video ang Poison Master na nahahaplos sa ulo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, tinawagan ni Noriko ang tiyahin ni Shiori at sinabing ibabalik niya ang buong bayad. Dahil nabigo siyang patayin ng target. Ang matandang Karen ay nagalit ng husto pagkarinig nito at ipinatawag ang susunod na mamamatay tao na kanyang inupahan, ngunit kaagad siyang natamba at nawala ng malay sa isang iglap pagdating ni Jiro doon kasama si Shiori at ang tiyuhin nito. Nataranta ang matandang babae, iniisip na papatayin na siya ngayon ngunit biglang yumuko si Shiori sa harap niya. Nagmamakaawa na sanayin siya ng buong husay hanggat kaya niya para mahawakan niya ang kumpanyang ito. Hindi maintindihan ng tiyahin kung ano ang nasa isip ni Shiori, kaya ipinaliwanag niya ang punto niya. Alam ni Shiori na ang kumpanyang ito ang lahat para sa tiyahin niya, na nagsumikap kasama ang tatay niya para itayo ito. Humihingi siya ng tulong sa matanda upang patakbuhin ito sa hinaharap at naaalala ng matanda kung paano siya pinakiusapan ng kapatid niya na alagaan si Shiori kung magpapakita ito ng potensyal. Sa huli, pumayag siya at sumang-ayon na sanayin si Shiori, na lubos na natuwa nang marinig ito. Lumingon siya para pasalamatan sina Jiro at Mei para doon, ngunit wala na sila. Si Jiro ay lumulukso pababa ng gusali na buhat niya si Mei sa kanyang likod habang nagtatanong kung bakit hindi man lang niya nakuha ang contact details ni Shiori. Sumagot si Jiro na bago niya makilala sina Shiori at Kayoko, ang mga nakasalamuhan niya ay pawang mga taong may masasamang hangarin, ngunit matapos makilala ang dalawang babae, nalaman niyang hindi pala ganoon kasama ang mundo. Pagkatapos ay idineklara niya na hindi pa tamang panahon para pag-isipan man lang ni Shiori ang pagpapakasal.
At hindi siya pwedeng maging hindi patas sa kanya dahil sa kanyang pagiging makasarili. Naisip niya kung ano ang mararamdaman nito kapag narinig ang kanyang panukala at kaya siya nagpasya na huwag itong sundan. Talagang ipinagmamalaki ni Mei si Jiro at binibigyan siya ng tapik sa ulo, na ayaw niya namang tanggapin. Dahil doon, tumigil sila sa paglilibot sa syudad na parang si Spider-Man at bumaba sa lupa. Sabi ni Mei na kailangan nilang hanapin ang susunod na babaeng ililigtas ni Jiro nang biglang dumating si Shiori doon sakay ng bisikleta, sinasabi kay Jiro na mayroon pa silang hindi natapos na gawain. Sa hindi natapos na gawain, ang ibig niyang sabihin ay isa pang huling inuman nilang tatlo. Pagkatapos nilang mag-toast, sinubukan ni Shiori na simulan ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung nakita niya ang isang sikat palabas sa TV na wala siyang ideya. Nagsimulang maging mailap ang sitwasyon kaya sinabi ni Jiro kay Shiori na sumakay siya sa peteng noong nakaraang linggo, na nagpakunot ng noo nito at lalong nagpagulo sa sitwasyon. Nagsimulang magpanik si Mei nang makita ito at napagtanto na sina Jiro at Shiori ay magkaiba kaya wala man lang silang karaniwang interes na mapag-uusapan. Nagpasya siyang mamagitan upang hindi na sila lalong magkalayo ng biglang. Idineklara ni Jiro na mayroon siyang bagong party trick. Hiniling ni Mei na itigil niya kung ito ay kagaya ng huling party trick na imbento niya ngunit interesado si Shiori na makita ito. Lumayo si Jiro sa kanila at umaasa si Mei na hindi siya gagawa ng isang bagay na katangahan na maglalagay sa panganib ang kanyang pagkakataon kay Shiori. Biglang lumingon si Jiro at naglabas ng bulaklak mula sa kanyang manggas. Bago niya ito ibinato pataas, namatay ang ilaw at sa sumunod na sandali, umulan ng mga bulaklak. Sinabi ni Jiro na dati akala niya ang pagkuha ng atensyon ng lahat ang nagpapagaling sa isang party trick, ngunit matapos makilala si Shiori, napagtanto niya na kailangan din niyang aliwin ang mga tao. Nasiyahan si Shiori nang marinig ito at nagpas siyang magpakita ng sarili niyang party tricks at sila'y nagpapagalingan sa buong magdamag. Masaya si Mei na mayroon silang kahit papaano'y pagkakapareho, ngunit pagsapit ng pagtatapos ng party, mahimbing ang tulog niya. Sinasabi ni Jiro kay Shiori na masarap siyang katrabaho at tinatanong naman ni Shiori kung makikita niya pa ito muli. Sumasagot siya na marahil ay hindi na dahil tapos na ang kanyang misyon ngunit sinasabi ni Shiori na talagang sakim siya. Ayaw niyang palampasin ang kolehiyo o ang kanyang trabaho bilang CEO at ayaw din niyang palampasin ang pag-ibig. Ang puso ni Jiro ay lumaktaw sa pagkarinig nito ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating ang tiyuhin ni Shiori upang sunduin siya pauwi. Si Shiori ay naguluhan sa pagkakita sa kanya ngunit nagawa pa ring hingin ang kanyang contact details at nang makaalis na siya ay nagsimulang magpanik si Jiro, sinusubukang isipin kung talagang may gusto ito sa kanya o kung siya ay naging palakaibigan. Sinabi ni Mei sa kanya na huwag masyadong pag-isipan yon at sa ngayon ay magtuon muna sa pagbuo ng magandang relasyon kay Shiori. Pagkatapos, nagsimula siyang pumili ng mga bagong misyon at sinabi kay Jiro na may isang trabahong nakatakda sa linggo. Gayunpaman, agad niya itong tinanggihan, sinabi kay Mei na kailangan niyang dumalo sa kasal ng kaibigan sa araw na yon. Sinabi ni Jiro kay Mei na ang kanyang matalik na kaibigan, ang Bugmaster na si Toshi, ay ikakasal ngayong linggo. Nagpakita rin siya ng larawan at nagulat si Mei Loki nang makita ang marka ng sentipido sa mukha ng Bugmaster. Sinabi niya na ito nga mismo ang kanyang inakala nang marinig ang mga salitang Bugmaster at sinabi, si Jiro ay magsasaya sa kasal. Nagsimulang tumakbo palayo si Mei ngunit pinatigil siya ni Jiro dahil nagpadala si Toshi ng isang paru-paro upang imbitahan din siya. Nagulat si Mei nang makita ang isang paru-paro na lumilipad malapit sa kanya ngunit nang payagan niya itong damapo, napagtanto niya na mayroong personalized na imbitasyon na nakasulat sa mga pakpak nito. Sa liham ng imbitasyon, pinasasalamatan ni Toshi si Mei sa pagtulong nito sa kanyang kaibigan na makahanap ng pag-ibig at hinihiling sa kanya na dumalo sa kanyang kasal dahil sinumang kaibigan ni Jiro ay kaibigan din niya. Lubos na humanga si Mei sa pagiging napakagalang ni Toshi sa liham at pagkatapos ay sinabi ni Jiro na ito ang unang beses na pupunta siya sa isang kasal at siya walang tamang damit para doon. Kinakabahan niyang sinabi kay Mei na gusto niyang mukhang astig para sa kasal ng matalik niyang kaibigan at natutuwa si Mei na tama ang kanyang pananaw tungkol dito. Sinabi niya kay Jiro na mayroon ding pagkakataon na makakahanap siya ng bagong makikilala sa kasal. Bigla siyang nagkaroon ng ibang ideya at sinabing bibili din siya ng bagong damit para sa kasal. At si Jiro ang magbabayad ng mga bayarin ngunit hindi ito nagustuhan ng Poison Master.
Nang sumunod na linggo, pumunta sina Jiro at Mei sa isang magandang simbahan sa tabi ng bangin upang dumalo sa kasal ng Poison Master. May magagandang paru-paro na lumilipad kung saan-saan at higanteng insekto na napakababait. Kasama ang mga bata, natulala si Jiro sa nakita at sinabi ni Mei na para itong isang eksena mula sa isang kwento ng engkanto. Isang lalaking mukhang nakakatakot ang dumating doon na may mga karayom sa kanyang mga kamay at bibig. Nagulantang si Mei, iniisip na isa siyang banta at sa sumunod na sandali, itinapon ng lalaki ang lahat ng karayom patungo sa mukha ni Jiro. Nabuwal si Jiro sa lupa at nagsimulang pumulupot sa sakit habang lumulobo ang kanyang mga ugat at inisip ni Mei na siya ay tuluyan ng nawala. Gayunpaman, bumangon siya kaagad, mukhang mas sariwa kaysa dati. Lumapit sa kanya ang lalaking may karayom at sinabing mukha siyang pagod na pagod, kaya ginamit lang niya ang kaunting teknik sa acupuncture para gaman ang pakiramdam niya. Ibinigay ni Jiro sa lalaking may karayom ang isang bigkis ng pera habang nakatusok pa ang mga karayom sa kanyang mukha at pagkatapos ay ipinakilala siya kay Mei bilang si Tsunagi, ang master ng karayom at isa pa nilang matandang kaibigan. Nang makuha ni Tsunagi ang pera, lumingon siya sa tatlong batang namana ang kanyang matinik na buhok at mapagbirong personalidad. Sinabi niya sa kanila na mayroon na silang pera para makapunta sa Disneyland sa susunod na linggo at agad siyang dinumog ng mga bata sa tuwa. Nagulat si Mei nang makita na si Tsunagi ay isang mabuting ama at kinilala rin niya na ito ang tagapayo sa kasal ni Jiro. Naaawa siya dahil alam niya kung gaano kahirap ipare si Jiro sa kung sino man. Nang mga sandaling yon, dalawang tutubi ang nagdala ng isang speaker para ipaalam sa lahat na darating na ang ikakasal. At sumunod, binuhat ni Toshi ang kanyang nobya habang isang higanteng paru-paro ang nagbaba sa kanila. Habang nagsisimulang magkwento si Toshi tungkol sa unang pagkikita nila, napadpad si Jiro sa kanyang mga alaala. Naaalala niya ang panahong siya ay isang mainit na dugong teenager na kinakaharap na ang mga kriminal mula sa ilalim ng lupa. Mayroon siyang isang dosenang missed calls mula kay Toshi, kaya nagpasya siyang makipagkita rito. Naisip ni Jiro na gustong makuha ni Toshi ang pabor niya para makuha ang iginagalang na pamilya Poison, upang mas mapabuti ang pagtrato sa kanilang angkan. Ngunit natawa si Toshi sa ideya at sinabi sa kanya na gusto lang niya makainom kasama siya. Hindi maunawaan ni Jiro kung bakit gustuhin yon ni Toshi. Ngunit ganoon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Nahinto ang kanyang pag-iisip dahil kay Mei, na nagtanong sa kanya kung narinig niya ang kwento kung paano nailigtas ni Toshi ang kanyang nobya nang malapit na itong mahulog mula sa bundok. At sinabi ni Jiro na yon ay talagang tulad ng kanyang kaibigan. Maayos na nagpatuloy ang seremonya ng kasal, na ang mga bubuyog ang nagsilbing tagabitbit ng singsing, nagpalitan ng singsing ang nobya at ang nobyo, at pagkatapos ay nagsimulang manginig si Toshi habang inaangat niya ang belo ng kanyang asawa. Masayang-masaya si Jiro para sa kanila, at tinanong niya si Mei kung magagawa niya rin ang isang perpektong kasalan tulad nito. Pinaniyak ni Mei sa kanya na magkakaroon siya ng mas magandang kasal pa dahil nandoon siya para tulungan siya. Pagkatapos nito, naglakad si Toshi at ang kanyang nobya sa bulwagan habang binabati ang kanilang mga bisita, hindi nalalaman na may ilang taong lubos na naiinggit sa kanilang kaligayahan. Napansin din ito ni Jiro, ngunit hindi siya agad kumilos. Gayunpaman, habang nanananghalian siya, isang kulay rosas na gagamba ang lumukso sa kanyang balikat at agad siyang kumilos. Sinabihan siya ni Mei na huminto dahil kailangan niyang magsalita sa susunod, ngunit hiniling ni Jiro sa kanya na asikasuhin. Iyon para sa kanya. Nagmamadali siyang lumabas, na nakikipag-ugnayan sa rosas na gagamba na si Julia, na kasosyo ni Toshi, at gusto niyang maging maayos ang kanyang malaking araw nang walang anumang gulo. Sa labas, sinabi ng kaaway ni Toshi sa mga mersenaryo na inupahan niya na sugurin ang lahat ng pasukan at saktan ang lahat ng makita nila. Sinabi niya sa kanila na tumakbo sa sandaling magsimulang lumaban ang Bugmaster at ang kanyang mga kaibigan, sa puntong iyon ay direkta niyang sasalakayin ang nobya. Gayunpaman, habang ipinapaliwanag niya ang kanyang masamang plano, ang mga mersenaryo ay hinihilay sa isa, at nang lumingon ng sumasalakay, nakita niya silang nabitag sa sapot ng gagamba na nakatayo si Jiro. Sa harap nila, medyo nadismaya si Scarface at sinabing ito ang nangyayari kapag kumukuha ka ng mga mersenaryo mula sa Fiverr. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang mga plano at siya na lang ang haharap sa mga gulo. Agad na nagpakawala ng sunod-sunod na bomba kay Jiro upang lumikha ng isang labirinto ng apoy, tumawa si Scarface,
sinabing inilaan niya ang atake na ito para sa mga tumatakas na bisita, ngunit kasalanan nito ni Jiro dahil napakadali niyang puntiryahin. Sunod niyang sinimulang murahin si Toshi, sinabing perpekto siyang kontento sa kanyang hanggal, kahabag-habag, at nakakainip na buhay bago ito dumating. Si Scarface ay isang walang trabahong tambay na ginugol ang kanyang buhay sa kanyang kwarto. Wala siyang pakialam sa anuman at nakabaon sa malaking utang. Para mabayaran ang utang, binago ang kanyang katawan ng nagpapagalaw sa kanya para maging isang tagapuksa. May mga pampasabog na ikinabit sa kanyang mga kamay, paa at ulo, inutusan siyang lipulin ang kanyang mga target at mamatay kasama sila sa isang maluwalhating pagwawakas. Ginamit ni Scarface ang mga pampasabog sa kanyang mga kamay nang walang pag-aatubili, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tuwa at pagkasabik na mabuhay kahit panawalan siya ng mga kamay. Gayunpaman, nawala ang sigla niya nang pumasok si Toshi sa buhay niya. Nawalan na si Scarface ng mga kamay at paa noon, ngunit binigyan siya ni Toshi ng pinakamagandang pagkakataon upang sumalakay sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Sabik si Scarface na pasabugin ang bomba sa kanyang ulo sa pagngangalit ng kanyang ngipin, ngunit nang ginawa niya ito, walang nangyari. Isang maliit na putakti ang lumipad mula sa kanyang bibig at sinabi ni Toshi sa kanya na dinisarmahan niya ang bomba sa kanyang ulo upang hindi na siya mabuhay sa patuloy na takot sa kamatayan. Mula ng araw na iyon, may matinding sama ng loob si Scarface sa taong Sam Ayer sa kanyang simbuyo, at ngayon ay gusto niya itong saktan kung saan ito pinakamasakit. Nakakuha siya ng bagong kamay at binti mula sa manlalaro ng pape para sa misyong ito, at iniisip niya na dahil wala na si Jiro, dapat siyang dumiretso sa simbahan. Gayunpaman, nang hamupa ang mga apoy ng kanyang nakaraang pag-atake, nakita niyang walang kalmo si Jiro. Dahil protektado siya ng makapal na sapot ng gagamba. Tinapos ni Jiro ang tawag niya kay Mei, sinasabi sa kanya kung ano ang sasabihin sa talumpati, at pagkatapos ay bumaling kay Scarface, sinabing walang mabuting tao ang may sama ng loob kay Toshi, na nagpapasimple ng laban na ito para sa kanya. Samantala, pumunta si Mei sa entablado at sinabi sa lahat na sumakit ang tiyan ni Jiro dahil sa nerbiyos, kaya siya ang magbibigay ng talumpati sa ngalan nito. Hindi binabanggit na pumayag siya rito kapalit lamang ng hapunan sa isang 3 Michelin-star na restaurant. Sa labas, nakikipaglaban si Jiro kay Scarface, na may mga pampasabog na nasa kanyang prosthetic. Guantes. Madali niyang naitulak pabalik si Jiro at umasta ng mayabang, sinasabihan siyang gamitin na ang kanyang binagong kakayahan ng lahi dahil hindi siya mananalo kung wala ang mga ito. Si Jiro ay sumugod sa kanya sa kanyang pangkaraniwang anyo at sinubukang atakihin siya ng mabilis, sinasabing hindi niya sasayangin ang kanyang kakayahan ng lahi sa isang hamak na tulad niya. Gayunpaman, nakakasabay si Scarface sa kanyang pangkaraniwang anyo, at ginagamit niya ang mga rocket thrusters sa kanyang mga paa upang sipin si Jiro patungo sa ilog. Sa kabutihang palad, kasama ni Jiro ang pink na gagamba na ang mga kakayahan ay nakakatulong sa kanya na gayahin si Spider-Man. Siya ay nag-indayog paitaas mula sa bangin at lumundag patungo kay Scarface, na halos hindi nakaiwas sa atake. Para lang malaman na may lubad sa kanyang mga binti. Ibinulsa siya ni Jiro paikat at inihagis palayo. Sinabihan siyang lumayas dahil ayaw niyang magpatak ng dugo sa pinakamasayang araw ng buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng tagapagkontrol ng mga pape ang sitwasyon, at sinabihan niya si Scarface na sirain ang sarili at isama ang master ng insekto. Inalis niya ang pampigil sa prosthetic ni Scarface, kaya nakakalipad ito patungo sa simbahan tulad ni Iron Man na binigyan ng pampalakas. Hinabol siya ni Jiro ngunit napagtanto niyang hindi siya sapat ang bilis para pigilan ito. Samantala, nakarating si Scarface sa simbahan at handa na siyang magdulot ng pinsala kay Toshi. Ngunit sa sandaling makita niya ang kanyang maliwanag na ngiti, nawawala ang kanyang motibasyon. Nagtataka siya kung paano ang isang taong malalim ang pagkasangkot sa madilim na mundo ay magiging sapat na mabait para yakapin ang isang kaaway nang walang pag-aalinlangan. Ang kabaitan ni Toshi ang nagpaglimot sa kanya ng lahat ng puot sa kanyang puso at lumipad si Scarface patungo sa kalangitan, binabaliwala ang utos ng puppet master na pinsalin ang simbahan. Nang siya ay nasa mataas na bahagi na ng ulap, pinakawalan niya ang kanyang mga artipisyal na bahagi ng katawan sa iba't ibang direksyon bilang regalo sa kasal sa Bugmaster. Samantala, tinapos ni Mei ang kanyang talumpati sa simbahan at kasabay nito,
sumabog ang mga artipisyal na bahagi ng katawan ni Scarface. Siya ay nasa mga ulap, pinadaanan ang mga maulang ulap at hinahayaan ang lahat na masaksihan ang isang magandang paglubog ng araw. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasalamat si Toshi kay Mei para sa talumpati at sa pagtulong kay Jiro sa kanyang misyon sa paghahanap ng asawa. Sinabi ni Mei sa kanya na hindi yun malaking bagay at pagkatapos ay tinanong siya kung bakit siya ganoon kabait kay Jiro. Sumagot si Toshi na ang totoo ay baligtad ang sitwasyon at si Jiro ang may sapat na kabaitan para tawagin siyang kaibigan sa kabila ng agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Hindi naintindihan ni Mei kung bakit magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng mga pamilya ng dalawang dalubhasa at sinabi sa kanya ni Toshi na may iba't ibang antas ang bagay na ito. Ipinaliwanag niya na ang pamilya ng dalubhasa sa insekto ay nagsimula sa mga nakakalaso na insekto at ang pamilya ng karayom ay nagsimula sa mga nakakalaso na karayom. Pareho silang nasa ilalim ng pamamahala ng pamilya ng master ng lason at mahigpit ang estruktura ng kapangyarihan sa mundo ng krimen. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Toshi na ang pamilya ng master ng lason ay isa sa nangungunang 5 pamilya sa negosyo. Ang pamilya ng master ng insekto ay naglingkod sa kanila sa loob ng maraming henerasyon at noong unang dinala siya ng kanyang ama sa mansyon ng master ng lason, literal siyang pinagpapawisan at takot na takot para sa kanilang buhay. Sinabi niya sa kanya na nabubuhay sila sa awa ng pamilya ng lason at kung gusto niyang mabuhay, dapat sundin niya ang anumang sabihin nila ng walang pagtatanong. Iyon ang unang pagkakataong nakilala ni Toshi si Jiro, nakakapangalan lang bilang tagapagmana ng lason. Pamilya. Ipinakilala ng ama ni Toshi ang kanyang anak kay Jiro, na hinihiling na ituring niya ito na parang isang hamak na nilalang na ang tanging layunin sa buhay ay pagsilbihan siya. Gayunpaman, tahimik na umalis si Jiro, na nagsabing hindi si Toshi isang hamak na nilalang. Iyon ang nagpamulat kay Toshi na hindi si Jiro isang halimaw tulad ng ibang mga amo at na mabuting tao siya sa kaibuturan. Tinapos ni Toshi ang kanyang maikling flashback sa pagsasabi kay Mei na dahil sa kabutihan ni Jiro ay dumalo ito sa kanyang kasal sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Bigla na lamang, dumating din doon ang Needle Master at biglang yumukod kay Mei. Sumama si Toshi sa kanya habang silang dalawa ay humihiling kay Mei na tulungan si Jiro na makahanap ng asawa, kahit na mahirap talaga ang trabaho. Sumagot si Mei na alam niyang talagang mabuting tao si Jiro at siguradong tutulungan siya nito na makahanap ng mabuting asawa. Ilang sandali pagkatapos, bumalik si Jiro sa simbahan at namangha siyang makita kung gaano kabilis nakikisama si Mei sa kanyang mga kaibigan. Nang lumaon, umalis na ang mga bisita at lumipad si Toshi kasama ang kanyang nobye salamat sa kanyang higanteng paru-paro. Binati ni Jiro at Mei siya ng maligayang buhay may asawa.